Walang trabaho at nagtatrabaho bilang security guard. Buwan ng sweldo, 3,350 yuan. Maging ang kanyang kasintahan ay nakipag-ugnayan sa iba. Kailan ba talaga ako nag-aaral? Sa ganitong paraan ka lamang makakakuha ng malaking pera. Ouch! Gutom na ako. Bagamat naawa din ako, at least may trabaho pa rin ako. Kakayahang suportahan ang iyong sarili. Matandang Ginoo, maaari mong makuha ang takeout na ito. Kumain tayo. Kumain ng sabay-sabay. Hindi sapat ang isang order ng takeout. Paano ito mangyayari? Mabait naman ang binata. Hindi kita sasamantalahin ng walang kabuluhan. Kunin mo na ang phone na ito. Dapat mong tandaan. Ano ang larawan ng telepono na ito? Ano ang maaaring kopyahin? Gayunpaman, ang isang item ay maaari lamang kopyahin ng isang beses. Ang mga kinopya na item ay hindi maaaring kunan muli ng larawan. Telepono ng Polaroid. Kinikilala na bilang Panginoon. Banal na basura. Immortal. Ang teleponong ito, kung talagang posible na magkaroon ng isang pelikula, kung may kinokopya lang ito. Wow! Sa katunayan, nagtayo ako ng kotse. Anong problema mo, security guard? Sino ang nagpaalam sa'yo na sumakay sa aking yene? Bumaba, ito ang kotse ko. Nang dumating ako, dito nakaparada ang kotse. Sabi mo kotse mo ito, bakit hindi ka tumingin sa likuran mo? Pasensya na, mga Ginoo, ang pangalan ko ay Duwei. Siya ang pangulo ng Jinmantang. Pasensya na, mali ang kotse ko. Ngunit ang iyong pag-ibig ay talagang kakaiba. Kayang bayaran ang isang yenezi. Nakasuot siya ng uniforme ng security guard. Personal na libangan ko lang ito. Libangan. At sa palagay ko, ang pagiging security guard ay napakahusay. Sa katunayan, ang pagiging isang security guard ay napakahusay. Pagkatapos ay hindi na kita bubuluhin. Aalis na ako ngayon. Kailangan ko pa ring pumunta sa tindahan ng alahas. Hey, mayroon kang isang tindahan ng ginto. Ako ang pangulo ng Jinmantang sa pagkakataong ito lalo na sa pag-inspeksyon sa tindahan. Pagkatapos ay ipadala ang sulat, ang telepono na ibinigay sa akin ng matandang immortal. Ano ang makukuha mo kung ako ang kumuha ng litrato ng strip? Hindi ba ako naging matagumpay? Bukod dito, siya ang pangulo ng Jinmantang. Kung makakapasok ako mamaya, kumuha ng larawan ng vault, umalis ako. Ano ang gagawin mo? Emerju, maaari ko bang kunan ng litrato ang gintong bar? Ito, sigurado. Kinuha ko ang buong kahon ng mga gintong bar. Kakaiba talaga ang mga hobbies mo. Nasaan ang tindahan ng ginto na binanggit mo? Ito ang pinakatanyag na komersyal na kalye sa Lincheng. May isa sa loob. Ang pinakamalaking tindahan ng ginto ay kita-kita na lang. Mabuti. Ginto sa kamay. Ginto sa kamay. Ang instant phone na ito ay kamangha-manghang. Iyon ay kamangha-manghang. Sa katunayan, ginamit ko ang aking telepono. Kinopya nito ang ginto. Hard pera kinikilala ng lahat. Mayaman na ako ngayon. Kung kukuha ako ng ilang mga larawan, hindi ko kayang makamit ang lahat ng ito. Nakamit mo na ba ang kalayaan sa pananalapi? Nakakalungkot isipin na sinabi ng matanda, hindi mo maaaring kunan ng larawan ang mga bagay na kinopya na. Well, sapat na yon. Pupunta ako sa tindahan ng alahas ngayon. Ipagpalit ang ginto para sa pera. Ipagpapalit ko ang pera pagkatapos. Kumuha ng isa pang shot. Nandito ako para makipagpalitan ng pera. Mabilis kitang nakilala. Nangangahulugan ito na nakatakdang magkasama tayo. Sa pagkakataong ito, nagpalit ako ng pera. Magkano ang halaga ng kahon na ito? Ang kahon na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000,000. O tama, kailangan ko ng pera. Kailangan ba talaga ng cash? Pumunta sa bangko. Kumuha ng 1,000,000 sa aking pangalan. Nagustuhan mo ba ang mga produkto ng aming tindahan? Ang buong kahon na ito, lahat ng ito ay ginto mula sa aming tindahan. Sino ba naman ang hindi mahilig sa ginto? Ito ay para sa lahat. Mga bagay na nagustuhan ng lahat. Hindi ko alam ang tungkol sa tindahan mo. Ano ang pinakamahal na uri ng ginto? Ito ang aming tindahan. Ang pinakamalaking gintong bricks, tumitimbang ng 3 kilo. Halaga, mga 2,000,000. Ngunit palagi kaming may mas malalaking mga ideya-ideya. 1,000,000 lang ang halaga ng gintong kahon na yon. 2,000,000 lang ang halaga nito. Okay lang ba kung kumuha ako ng picture? Wala akong pakialam. May kailangan ka pa ba? Wala nang natitira. Ito ang 1,000,000 pera na hinihingi mo. Nakikita kita. Mukhang interesado siya sa ginto. Bakit hindi natin? Email address. Mag-usap tayo sa ibang araw. Mabuti. Gusto ko na talagang mag-take ng pictures ngayon. Gayunpaman, napakaraming tao sa paligid. Mas ligtas na bumalik sa inuupahang silid.
Diyos ko, 1,000,000 yan. Naging 2,000,000 ito. Naaalala ko pa ang pagkuha ng litrato ng isang gintong brick. Siguro 2,000,000. 2,000,000 at pagkatapos ay 2,000,000. 4,000,000 na ang nakukuha ko. Hahaha. Oops. Malamig na gintong brick. Isang mainit na pakiramdam. Hahaha. Ano ang tawag sa mga tao at multo sa loob? Bilisan mo at tapusin mo na ang buwan na ito. Binayaran na sa akin ang renta. Ang pera na ito. Bakit ka kumita ng napakaraming pera, anak? Hindi mo negosyo yan. Ngunit tandaan ito, mula nang ipagpatuloy ko ang pag-upa ng bahay. Ayokong makita kang muli. Siyempre, walang problema. Mawawala ako sa harap ng aking mga mata. Ano ang larawan ng telepono na ito? Ano ang maaaring kopyahin? Ito ay isang manok na alam kung paano mag-alaga ng manok. Napakarami kong pera. Panahon na para magsaya. Ano sa palagay mo ang isang ito? Miss Ju, N. Lei. Nagkataon lang, pumili ako ng damit. Paano kaya ng sinuman? Uniform ng security guard. Ang damit ang gumagawa ng lalaki. N. Lei. Nangyari lang ako. Kailangan ko ring pumili ng isang set para sa aking ama. Bakit hindi mo ako tulungan na pumili? Sa palagay ko ang suit na ito. Ito ay medyo mabuti. Mabuti. Bilang kapalit. Tutulungan ko rin si Ella na pumili ng isa. Ano sa palagay mo ito? Nagtitiwala ako sa paghuhusga ni Emerdu. Magbabago ako ngayon. Mga gasto sa suit ni Emily. Kukunin ko silang lahat. Bayaran mo na lang ang bill. Yeah. Kumusta naman ang damit ni Emerdu? Napakahusay. Tumingin si Emily. Ito ay simpleng, isang tunay na matagumpay na tao, matagumpay na mga tao, isang mobile phone, ang aking mga tagumpay sa hinaharap. Hindi lamang ito limitado sa mga matagumpay na tao. Maraming salamat po Emerdosi sa pagtulong sa akin sa pagpili ng mga damit. Babayaran ko muna ang bill. Lei, isa ka sa aming mga mahahalagang kliyente. At ang gastos ng damit, nagbayad na ako. Nahihiya ako. Emerdu, mayroon ka bang anumang mga mungkahi para sa akin upang matulungan ka? Hanggat nasa loob ko, sa loob ng saklaw ng kakayahan, tiyak na makakatulong ako. Talagang may isa ka makailan. Mga bagay na nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo dahil sa kaarawan ng aking ama. Halos doon, noong una ay gusto kong pumili ng damit para sa kanya. Mayroon ding limitadong edisyon ng mga relo. Habang ako'y nasa tindahan ng mga relo, sold out na ang mga relo. Ang tanging benepisyo, ito ay isang display item lamang. Magbayad ng mas mataas na presyo. Hindi sila nagbebenta. Limitadong edisyon ng mga relo. Ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga pagkakataon sa mga relasyon. Kumuha ng larawan sa vault mamaya. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay muli. Nasaan ang tindahan ng relo na ito? Dalhin mo ako para makita. Lei, talagang may paraan. Mayroon akong. Ngunit kailangan ko munang suriin ang modelo ng relo na ito sa tabi mismo ng pinto. Dadalhin kita roon bukas. Yeah, ito ang limitadong edisyon. Magbibigay pa ako ng mas mataas na presyo kahit hindi ko kayang bilhin. Ang babaeng ito, ipinaalala ko na sayo. Ang relo na ito ay isang limitadong edisyon. Ipinapakita na ito. Hindi ko ito ibebenta kahit gaano kalaki ang pera na ibinibigay nila. Pwede po ba akong kumuha ng picture? Kumuha ng larawan? Maaari. Sige na at kunan mo na lang ng picture. May pera pa rin sa mundo. Ito ay isang bagay na hindi malutas. Ngunit hindi iyon ang problema. Hanggat nalutas ko ang problemang ito, marahil ang sitwasyon ay humantong sa duway. Dalhin mo ako upang makita ang mga malaking mga brick ng ginto. Hintayin mo na lang ako dito. Lalabas ako sandali. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa kotse sandali. Anong ginagawa mo sa loob ng kotse? Maaari ba itong maging sa loob ng kanyang kotse? Maaari ba itong mag-conjure up ng isang relo? Paano ito mangyayari? Maliban kung mayroon din siyang eksaktong parehong relo. Sa ganoong paraan, maibibigay ko ito sa'yo. Mabuti na lang at natupad ko na ang misyon ko. Sinundan ko ang larawan. Tiningnan ko ang numero ng modelo. Mayroon akong isang bloke na mukhang pareho. Mayroon ka ba talaga? Para sa'yo, ibigay mo na lang sa kanya. Ito ay $1,000,000 na relo. Walang kabuluhan sa akin ang ganitong halaga ng pera. Wala itong kabuluhan. Lahat ng ito ay maliit na pera. Maliit na pera. Ang $1,000,000 ay maliit pa ring halaga ng pera. Hindi. Ang relo na ito ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Paano ito maaaring maging? Bigay mo lang ito sa akin. Kapag sinabi kong ibinibigay ko ito sa'yo, ibig kong sabihin ay ibinibigay ko ito sa'yo. Gayunpaman, mayroon akong isang maliit na kahilingan.
Ang pinakamalaking gintong brick sa punong himpilan. Tingnan mo na lang. Syempre, walang problema. Maaari kong ipangako sa'yo. Pumunta tayo ngayon. Mabuti. Salamat. Enlay. Ang bulwagan ng eksibisyon na ito. Ikinuwento nito ang kwento ng aking ama kung paano niya ginawa ang kanyang kayamanan. Sinasabi rin nito, landas ng pag-unlad ng Jinmantang. Hindi masama, hindi masama. Napakahalagang lugar. Ay talagang kailangan. Kamanghamanghang mga kayamanan upang takda ang eksena. Enlay. Mangyaring tingnan. Ito ang aming punong himpilan ng showroom. Ang pinakamalaking gintong bricks. Napakalaki. Ito ang nais naming ipakita. Ang Jinmantang ay gawa sa gintong brick. Itinayo ito ng paunti-unti. Well, hindi ko lang alam. Gaano kamahal ang gintong brick na ito? Nagkakahalaga ng 5 milyon ang gintong brick na ito. 500 metro kubiko. Pwede po ba akong kumuha ng picture? Upang gunitain ang sandaling ito. Okay, hanggat kumuha ako ng litrato, maaari mong gamitin ang iyong mobile phone. Isang gintong brick na nagkakahalaga ng 5 milyon ang ginawa. Enlay, ano ang nasa isip mo? Nag-iisip ako ng isang bagay na napakahalaga. Iwanan mo na lang sa lobby. Sa katunayan, wala itong kabuluhan. Sapagkat kung ano ang tunay na mahalaga, hindi ito ilalagay dito. Saan ito dapat ilagay? Pasensya na, masyado akong nagsalita. Walang dapat itago tungkol dito. Syempre, dapat itong ilagay sa bodega kung saan nakaimbak ang ginto. Hindi ka maaaring pumasok basta-basta. Si Duwei ang tunay na hiyas. Enlay. Bakit ka nangangani? Napakalakas lang ng Hall of Lamentations. Emmerdu, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Magkakaroon ng higit pang mga pakikipagtulungan. Makipagtulungan. Nais mo bang mag-invest ng pera sa amin? Hindi. Mas gusto ko ang ginto. Talagang, kailangan mong gumamit ng ginto mula sa aming kumpanya. Mabuti. Plano kong gumamit ng ginto. Mamuhunan sa iyong kumpanya. Iyon ay magiging kahanga-hanga. Enlay. Ang aming Jinmantang. Sa iyong suporta. Lubos akong nagpapasalamat. Okay. Iyon lang para sa ngayon. Babalik ako at maghahanda. Enlay, aalis ka na ba? Bakit hindi ka na lang kumain ng pagkain? Isang pagkain lang ang maayos. O tama, saan ka nakatira? Nakatira sa Nanshan Villa District. Akala ko si Miss Du. Mananatili sa tuktok na antas. Distrito ng Crown Villa. Karaniwan ay matipid ang tatay ko. Bukod dito, ang Nanshan Villa area. Hindi naman masama sa Lincheng. Nakapasok na siya sa top 10. Sige, maaalala ko. Aalis na ako ngayon. Maglaan ng iyong oras. Itay, bakit ka nandito? Nakita ko kayong dalawa kanina. Sa palagay ko mabait ang batang iyon. Ano sa palagay mo? Ako. Oops! Tatay, nahihirapan pa rin ba ang iyong anak na babae na makahanap ng asawa? Tumilik. Kung paano ka tiningnan ng binata, nag-aapoy sa simbuyo ng damdamin, tulad ng pagtingin sa ginto. Naniniwala ka ba o hindi? Babalik siya sa Nanshan Villa area. Bumili din ng isa. Enma Suhway, nag-iisip ka bang bumili ng bagong villa? Bakit? Halika at i-entertain ang iba. Ako mismo ang titignan dito. Kung bibili ako ng bago, baka hindi pumayag ang asawa ko. Gayunpaman, ang aking anak na babae, Duwei, nasa 20s na siya. Dapat may set din siya, ang aking sariling bahay. Mabuti, pagkatapos ay maglaan ng oras sa pagbabasa. Tawagan mo ako anumang oras kung may kailangan ka. Maligayang pagdating sa Nanshan Villa District Sales Office. May kailangan ba ako? Magkano ang gastos ng iyong pinakamagandang villa? Ang aming pinakamahal na villa. Ito ay si Linhai Nanshan. Nagkakahalaga ng 5 milyon. Kukunin ko ang set na ito. Gusto mo ba ng cash o card payment? Hindi ako magbabayad sa cash o sa pamamagitan ng card. Ginagamit ko ito. Bakit? Mag-ingat. Naputol ang chip na ito. Maaaring 10,000 o 100,000. Okay, gayunpaman, kailangan kong i-verify ito. Pagkatapos ay dapat kang pumunta ng mabilis. Ang Ginoo ay nasa negosyo din ng ginto. Paano ako dapat makipag-usap sa'yo? Ang pangalan ko ay Litian. Hello, Lichen. Ang pangalan ko ay Suhui. Bakit hindi ako nakapunta sa Lincheng dati? Narinig ko na ang pangalan mo. Nagsisimula pa lang ang aking negosyo. Ito ay ganap na normal na hindi mo pa naririnig ang tungkol dito. Sa katunayan, nagsimula na siya ng sarili niyang negosyo. Lumipat din ako dati sa isang hindi kilalang account. Kamakailan lamang ay binuksan ang isang bagong mundo. Naniniwala ako sa hinaharap. Tiyak na magiging mas malakas at mas malakas ito. Nagiging mas mahusay at mas mahusay. Sa katunayan, nagsimula na siya ng sarili niyang negosyo. At ang kumpiyansa na ito, katulad na lamang ng asawa ko noon. Mukhang maganda talaga ang batang ito. Ewan ko ba kung ano ang iniisip ng anak ko. Pagkatapos nyon, galing kami sa iisang kapitbahayan. Kapitbahay, magkita-kita tayo ng mas madalas kapag may oras tayo. Siguradong susuriin ko ito kapag may oras ako. Magkita-kita tayo ng mas madalas kapag may oras tayo. Kapag may oras ako, tiyak na pupunta ako at makita. Mga Ginoo, napatunayan na ang iyong gintong barya. Susunod, ipapakilala ko ito sa'yo. Linhai Nanshan Villa. Ito ang aming Linhai Nanshan. Ito ay kabilang sa isang rehiyon na mayaman o marangal. Mayroon ng hiwalay na swimming pool dito. Garahe, mayroon ding gilayan. Sapat na upang matugunan ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Mukhang maganda talaga. Hindi inaasahang. Ako, Litian, posible na manirahan sa isang lugar na tulad nito. Ang lugar na ito ay sa iyo mula ngayon. Maaari mo itong gawin dito
dito. Ano ang nais mong gawin? Mabuti. Tawagan mo na lang ulit ako kung may kailangan ka. Aalis na ako ngayon. Emily. Medyo mapagbigay si Emily. Hindi ko alam kung may asawa na si Kimberly. May girlfriend ka na ba? Wala talaga. Hindi naman kalayuan dito ang bahay ko. Sa tabi mismo ng pinto. Dapat may oras ka. Pumunta ka sa bahay ko para bumisita. Pupunta ako kapag may oras ako. Emily. Ang iyong galit. Gumastos ng 5 milyon. Bilhin ang bahay dito. Baka may pagkakataon. Baka makilala mo pa ang C ng Xi Group. Bakit? Si MXC ay nagmamay-ari ng maraming mga ari-arian sa aming villa. Sa tuwing bumabalik siya, ang Shangdu Road ay magdadala sa amin ng ilang maliliit na regalo. Ngunit ang taong ito, medyo dekadente lang ito. Sa bawat sandaling bumabalik ang babae, lahat sila ay naiiba kapag nakita ko ang iba pang mga kababaihan na lumabas. Huwag masyadong magtaka na NXC, saan siya nakatira? Hoy, nakatira siya doon. Ano ang mali sa'yo? Wala. Sa palagay ko nakita ko. Isang babae ang nasa loob. Umiiral ba ito? Hindi ko ito nakita. Huwag kang mag-alala, hindi ito sa aming negosyo. Iyon ang kanilang negosyo. Hindi ito sa aming negosyo. Bakit? Enmasu, nais mo bang tingnan ang bagong bahay? Hindi na kailangan, uwi na rin ako. Isa pang araw. Alalahanin mo kapag may oras ka. Kailangan mo talagang bisitahin ako sa bahay ko. Okay. Pupunta ako kapag may oras ako. Bakit, tatay? Pagod na ako. Maaari mo bang pamahalaan ang mga bagay ng higit pa sa hinaharap? Sa totoo lang, nasa company na ako. Hinila sila nito pababa. Kaya ikaw, maghanap ka na lang ng makakatulong sa'yo. Maraming mga taong may kakayahang lumabas doon. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga taong mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ay dapat kang makahanap ng isa. Isang may kakayahang asawa. Nalulutas nito ang lahat. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, tumingin ako sa paligid ng aming kapitbahayan. May isang binata. Siya ay isang medyo mabuting tao. Katulad ng tatay mo noong nasa kapangyarihan pa siya. Lahat sila ay nagtayo ng kani-kanilang negosyo. Nakamit na nila ang ilang tagumpay sa pamamagitan ng paraan. Kumusta naman ang girlfriend ng binata? Sasabihin ko ito muli. Hayaan mo siyang umupo sa bahay kapag may oras siya. Bihisan mo ako pagkatapos. Maging mas maganda. Inay, nagmamadali ka. Nag-aalala ba ako tungkol sa pag-aasawa? Bukod pa rito, mayroon akong tonelada ng mga manliligaw. Tama ang nanay mo. Isang may kakayahang asawa. Makakatulong ito sa iyo na ibahagi ang lahat. Bakit? Kami. Suriin ito ngayon. Dapat ba ay nasa bahay? Maglakad? O hindi? Ito ay ganap na imposible. May iba pa akong gagawin. Babalik na ako sa kwarto ko ngayon. Asawa. Masyado kang nagmamadali. Ang mga bagay na ito ay dapat gawin ng paunti-unti. Nababalisa ba ako? Asawa. Gusto kong bilhin si Vivi ng isang villa. Lumaki na siya ngayon. Hindi sila palaging maaaring mabuhay sa amin. Hindi maganda yan. Ngayon ang aming pamilya. Maaari pa rin tayong magkasama araw-araw. Hindi kalayuan. Sa tabi mismo ng binatang iyon. Nakatira sila ng napakalapit sa isa't isa. Maaga o huli ay makakatagpo kayo ng isa't isa. Mabuti. Pumunta ka at ayusin ang mga kaayusan. Mabuti. Bibili ako bukas. Tag-init 66,188. Sino ka? Muntik mo na akong tamaan. Alam mo ba yon? Alam mo bang muntik mo na akong saktan? Sihaw ang iyong asawa. Ano ang ibig sabihin mo kay Sihaw? Mrs. Ikaw baliw na babae. Huwag mong hadlangan ang aking kotse. Aalis na ako ngayon. Paano kung ako ay isang misis? Hindi ka rin bagigolo. Ilang sandali pa lang mula nang huli tayong magkita. Nangangahulugan ito ng pagmamaneho ng gallery at nakatira sa isang villa. Hindi mo sasabihin sa akin, lahat ng ito ay sayo. Nagmula ito sa pagsisikap at pakikibaka. Magandang batang lalaki. Ano ang isang walang hiya na tao? Basura ka. Lahat ng iba ay basura. Ano ba ang sinasabi mo, bastardo? Ano ang iyong ginagawa? Ouch! Enmasu. Hello. Kilala ko ba kayo? Tiyak na. Nakalimutan mo na ba? Ilang panahon na ang nakalilipas. Dinala ako ni Sihaw sa pagbibigay ko sa iyo ng regalo. Nasa tabi ko siya. Kaya ikaw iyon. Tumilik. Isa pang vixen. Sa susunod na makita ko si Sihaw, dapat siyang ilagay sa tamang posisyon. Huwag subukang mag-set up ng mga koneksyon. Sa katunayan, walang gaanong nangyari. Tama yan. Mayroon akong isang dating kaibigan. Ngayon nakikita mo na ako sa pagnanais na mamuhay ng mas mahusay na buhay. Naging gigolo siya. Hindi ito. Lumapit siya sa akin at nagpakita. Bagamat hindi ko alam kung sino ka. Ngunit, bilang isang babae, siya ang naging Mrs. Nick Sihaw. Ang bagay na ito, ano ang dapat ipagmalaki? Mga taong tulad Nick Sihaw. Pagod na ako sa iyo sooner or later. Paghahagis, sa totoo lang, hindi mo naman alam na na-miss mo yan, di ba? Maaari nilang hilahin at hilahin ako. Pagpasok sa mataas na lipunan, ibang-iba sa iyo si Kimberly. Ito ay batay sa sariling kakayahan, pinaghirapan, hindi siya gigolo. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, kayong dalawa, nasa kalangitan, sa ilalim ng lupa, paano mo nalaman na hindi siya? Nakikita ko, ikaw ang nasa likod niya, di ba? Ikaw.
Humingi ng paumanhin kay Emasu. Tama ako. Bakit ka ba masyado nagpoprotekta sa kanya? Li Chen. Patuloy na tumayo dito at magsalita ng mga kalokohan. Wala akong pakialam na turuan ka ulit ng leksyon. Tag-init 66,188. Walang saysay ang mga tuwiran sa isang katulad niya. Kumusta naman siya? Ang argumento ay hindi matitiis. Inuulit lang niya ng walang pag-iisip ang aking sariling opinyon. Si Mar ay ang ganitong uri ng tao. Karapat-dapat ka sa isang sampal. Bugbugin siya hanggang sa tumigil siya sa paglalaway ng dumi. Noong una ay naghahanda na ako para sa dadalhin ko kayo para makilala ang anak ko ngayon. Tulad ng nakikita mo, dahil nag-aksaya din siya ng oras. Siguro lahat sila ay nagtatrabaho na ngayon. Ano ang ibig sabihin ni Enasu dito? Binata, sa palagay ko mabait kang tao. Ang aking anak na babae ay nasa Lincheng. Isa siya sa pinakamagandang babae. Higit na mahalaga, may negosyo din ang pamilya namin. Sa oras na yon, maaari tayong magsama-sama ng mga puwersa. Tita, Mark, siguro hindi. Hindi ka ba talaga mag-isip ulit? Ang ganda talaga ng alaga ko. Tita Mark, hindi ito maaaring pilitin. Huwag mo itong pilitin. Wala nang pag-asa na natitira. Pumunta ngayon. Binili ito ng kapitbahay ni Litian na si Liu. Ipapadala ko si Weiwei roon ngayong gabi. Sooner or later magkikita ang dalawa. O tita, kailangan ko pa ring pumunta sa tindahan ng alahas. Aalis na ako ngayon. Oops, dapat sinabi mo sa akin na may trabaho ka pa. Hindi ka napababayaan ni Auntie. Bilisan mo at umalis. Pumunta mabilis. Bakit? Mark, kamusta po sir? Naroon ba si Duwei? Si Emil Duwei. Kailangan mo bang tawagan ko siya para sa'yo? Pwede mo ba siyang tawagan para sa akin? Awa. Maaari ka lamang kumuha ng litrato ng isang item kahit na ang mga kinopya ay hindi na maaaring muling i-film. Dumiretso ito sa kalangitan. Sa tamang oras para makasakay sa kotse, alisin ang mga gintong bar. Pagkatapos ay ibenta ito. Sa ganoong paraan, gagawa na naman ako ng kapalaran. Nasaan si Kinali? Nandito lang kami kanina. Marahil ay nagpunta sila para kumuha ng isang bagay. Maghihintay ako ng kaunti pagkatapos. Sige at gawin ang iyong bagay. Mabuti. Napakarami. Li Chen. Paano mo nakukuha ang napakaraming gintong bar? Ano ang mali? Hindi mo ba ito tatanggapin? Hindi dahil hindi natin ito tinatanggap. Iniisip ko lang na ganito ka. Ito ay talagang masyadong mapanganib. Bagamat tayo ngayon ay isang lipunang pinamamahalaan ng batas. Ngunit ang masasama ay hindi ganap na nawala at napakarami mong nakuha. Kahit may magnakaw ng isa, hindi rin nila ito matagpuan. Hindi ba't nag-iisa lang ako dito? Gusto kong malaman kung magkano ang gastos nito. Ang mga ito ay idinagdag ng magkasama. Hindi bababa sa 4 na milyon. Ang 4 na milyon. 8 milyon si Mark. Plus kung ano ang mayroon ako. 2 milyong kopya na ang nagawa. 10 milyon yan. Hahaha. Mangyaring baguhin ito para sa akin. Mabuti na. Katulad ng dati. 4 na milyon sa cash. Kinakailangang pera. Pumunta. Mas mahusay ka. Bago ako dumating, nag-aalala pa rin ako kung wala ka rito. Napakalaking halaga. Hindi ito kayang harapin ng tindera. Ang tindahan ng ginto na ito. Ngunit ang buong komersyal na kalye, ang pinakamalaking tindahan ng ginto. Sa Lincheng, si Kizizi ay niraranggo sa nangungunang limang. At ang tindahan ng ginto na ito, ito rin ang ating Jinmantang. Pinakamahalagang mga ari-arian. Bukod sa nagtatrabaho sa headquarters, karaniwan ay, ang natitirang oras ay ginugugol dito. Sa susunod na darating ka, maaari ka ring makipag-usap sa akin ng maaga. Kahit wala ako roon, magkakaroon ako ng pahintulot pagkatapos. Mga tao dito, maaari ka rin nilang bigyan ng pera. Duwei, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang ng direkta. Wala itong kabuluhan. Lamang, sabi ni Lim kanina, malaki ang pag-asa ko para sa ating Jinmantang. Paano ko ba ito nakalimutan? Kailangan kong maghanap ng pagkakataon. Sana po ay bigyan nyo ako ng karagdagang suporta. Duwei at Jinmantang. Kaya, sa gayon lamang natin mahahanap ang vault. Paano ko nakalimutan yon? Maaari kong suportahan ang iyong Jinmantang. Ngunit mayroon akong isang maliit na kahilingan. Ali, magsalita ka na. Hanggat nasa loob ng aking kakayahan, sa loob ng saklaw, maaari kong matugunan ang anumang kahilingan. Simple lang ang punto ko. Iyon ay, dalhin mo ako sa iyong kuko. Tingnan mo lang ng mabuti. Tila may pagkahilig siya sa ginto. Sino ba naman ang hindi mahilig sa ginto? Pagkatapos ng lahat, sa buong kasaysayan ng tao, ang pera ay patuloy na nagbabago. Ginto lamang. Iyan ang katotohanan ng sinaunang panahon at makabagong panahon, kapwa sa China at sa ibang bansa. Lahat sila ay itinuturing na tunay na mahahalagang metal. Walang problema. Maghihintay hanggang sa dumating ang pera. Kunin mo na lang ang bilang. Maaari kitang dalhin doon. Ito ang 4 na milyon na nakuha ko lang sa bangko. Kunin mo na lang ang bilang. Hindi na kailangan pang magbilang. Tingnan natin kaagad. Mabuti, sumama ka sa akin. Napakaraming ginto.
Kung kumuha ka ng litrato, iyon ay magiging hindi ka panipaniwalang kapaki-pakinabang. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Maganda talaga ang gintong ito. Ito ay ang bodega lamang ng tindahan ng ginto. Sa katunayan, mayroong isang malaking bodega. Ang isa ay isang malaking bodega malapit sa minahan ng ginto. Imbakan ng ginto. Ang isa pa ay nasa headquarters. Lahat ng ito ay ginto sa loob. Responsibilidad para sa paghahatid ng pinagmulan ng mga kalakal. Ang mga kasangkapan sa bahay ni Duwei ay may minahan ng ginto. Pwede po ba akong kumuha ng picture? Lohikal na pagsasalita, hindi pinapayagan ang pagkuha ng litrato dito. Gayunpaman, ang mga kinakailangan ni Li. Tiyak na magiging eksepsyon yan. Salamat. Talagang. Kailangan ko munang gumawa ng malaking puhunan. Salamat. Tiyak na susuportahan ko si Jin Mantang sa hinaharap. Maraming salamat, Ali. Gusto ko talagang kunin kaagad ang lahat ng ginto mula sa mga bodega at granaryo. Alisin ang lahat ng ito kaagad. Pupunta ako ngayon kung wala nang iba pa. Ali, aalis ka na ba? Gusto kong bumili ng bagong kotse. Hindi na sapat ang isang yen lamang. Gusto ko ng mas mahal at mas makinis na sports car. Mula nang umalis si Li, pagkatapos ay hindi ko ito itatago. Kita-kita na lang. Wow, ang ganda talaga ng kayamanan na ito. Ni hindi nila gusto ang ginto. Hindi tayo mabubuhay nang wala ito. Wow. Ito. 10 milyong ginto bilang karagdagan sa milyong pera na ito. Wow. Wow. Hahaha. Ang aking ginto. Ang aking pera. Ang gintong ladrilyo na ito, parang sinabi ni Duwei minsan, nagkakahalaga ng 5 milyon. Woof woof. Bakit? Bakit? Sayang, anong ginagawa mo dito? Ikaw na hangal na aso. Li Chen. Ano ang hawak mo sa iyong kamay? Siyempre ang brakes. Plano ko sanang gamitin ito para makabili ng sports car. Sino ang bumibili ng mga bagay na may ginto sa mga araw na ito? Sino ang bumibili ng ginto sa mga araw na ito? Nakakatawa yan. Bakit? Dapat nagnakaw ka ng bangko. Tatawagan ko ang pulis at arestuhin ka. Sayang, bakit ka pa rin katulad ng dati? Napakahangal. Ang nakikita mo ay kung ano ang nakukuha mo. Hindi man lang sila nag-abala na mag-isip ng malalim tungkol dito. Litian, anong kalokohan ang inilalabas mo? Bakit? Ako. Alamin kung aling pamamaraan ang gagamitin. Tumahimik ka, tao. Ano ang iyong ginagawa? Ikaw. Bakit hindi mo pa ito nakukuha? Bakit? Wow. Li Chen. Nag-iisa ka lang dito. Dapat siyang maging napakamalungkot. Kunin ang hangal na aso. Ano ang isang hangal? Isang piraso ng basura na matulog sa tabi mo para sa pera. Hindi ko kayang hayaang makaapekto ito sa mood ko. Kailangan kong bumili ng kotse. Maldita ito. Saan ito inilagay ni Li Chen? Sa wakas ay natagpuan ko ito. Hindi ito mura. Nawala ito sa bastardo na si Li Chen. Nasaan ang aso ko? Li Tiangang. Tinatawag mo ba akong aso? Maldita ito. Sana magturo ng leksyon si Xiao sa kanya. Bakit mo ako tinatawagan? Honey. Yung ex-boyfriend sa bahay, nakita nila ako muli. Ininsulto lang niya ako. Tawagin mo na lang akong aso. Honey.
Talagang dapat kang manindigan para sa kanila. Alam, pag-usapan natin ito mamaya. Abala ako sa pagbili ng kotse. Sige, hihintayin kita ngayong gabi. Kailangan kong makipagkita sa ibang tao ngayong gabi, kaya wala akong oras. Sayang, ilang araw ka nang hindi bumabalik. Lahat, nagugutom ako. Li Chen, maghintay ka lang. Isang babae na pagod na sa paglalaro at pagod na pagod. Paano ka naglakas loob na hanapin ako? Si Xiao, si Mayu na naman, sa pagkakataong ito ay bumisita na naman siya. Huwag mong banggitin ang pangalan ng babaeng iyon. Siya ay wala kahit saan malapit bilang matalino bilang sayo. Akala nila ay makokontrol nila ako. Karapat dapat siyang mabuli ng kanyang dating kasintahan. Oh dear, isang taong tulad ni Si Xiaobian. Maganda sana kung makasama mo ito kahit sandali lang. Paano mo makokontrol iyon? Magandang babae. Kung nais mo, manatili ka sa akin ngayong gabi. Ang Porsche na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Binili ko ito. Hoy, huwag kang matakot. Napakabait ni Young Master Xi. Bukod pa rito, pabor kay Zhonghe. Ngunit ano ang tungkol sa ating karangalan bilang mga kababaihan? Dumating na ang mga bisita. Pupunta muna ako at aliwin ko sila. Ano po ba ang kailangan nyo, sir? Maaari mong malutas ito sa iyong sarili. Si Xiao, iyon ay dahil hindi siya maswerte. Mas maganda kung nasa akin yon. Gumastos ng mas maraming pagsisikap. Mga Ginoo, paano kita matutulungan? Lahat kayo ay maaaring gawin ang anumang bagay. Tila ito ay isang mayaman at makapangyarihang batang guro. Hindi ko mapigilan ang labis. Si Hao. Li Chen. Bakit ka tumigil, mahal? Nagsisimula pa lang silang magkaroon ng damdamin. Hirayan, anong ginagawa mo dito? Dapat ba ay nasa Nanshan Villa? Nais mo bang maging isang security guard? Bakit nga ba napakasama ng ugali ng mga residente? Kaya nagpunta ako rito para mag-hire ng mga tindero. Parang ang babaeng iyon, hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Ako, hindi nagtatrabaho bilang security guard sa South Villa District. Bukod pa rito, ako ay isang residente malapit sa Hainan Mountain. Ikaw, mga residente ng Linhai Nanshan. Hahaha. Oh, nakakatawa yan. Sabi sa akin ni Mayudu, hindi mo kayang bayaran, anak. Magkano ang kotseng ito? Ang 11 Porsche na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Kung interesado po kayo, sir, maaari akong magbigay sa iyo ng isang detalyadong pagpapakilala. Ang aking gintong ladrilyo, binili ko ito sa halagang 5 milyon. Maaari mo itong ma-praise. Sige, hahanapin ko na lang ang manager natin. Saan mo natagpuan ang prop na ito? Pumunta rito para mandaya at manlinlang. Isa pang babae, handang magpababa ng sarili mula sa manipis na hangin. Sino ang tinutukoy mo? Bakit? Tanging ang pusa na ang buntot ay nakatapa. Iyon ang dahilan kung bakit sila sumisigaw. Anak, mas mabuti pang bantayan mo ang mga sinabi mo. Ang pamilya Xi ay hindi natin kayang masaktan. Hoy, Young Master Xi, may pera ka ba? Bakit mo kinokopya ang iba? Nag-aagawan ka ba ng pera sa mga tao? Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ni Emily. Sa katunayan, ito ay isang tunay na gintong brick. Mayroon ka bang anumang mga katanungan? Gusto mo ba talagang bilhin ang Porsche na ito? Siyempre binili ko. Ano ang ginagawa ninyong dalawa na nakatayo sa harap ng kotse ko? Kung kayong dalawa ay hindi bumibili, mangyaring lumipat sa isang tabi. Sino ba naman ang hindi bibili nito? Ibig sabihin, sino ba naman ang hindi bibili nito? Tiyak na bibilhin ito ni Young Master Xi. At bibili lang ito para sa akin. Bumili ka man o hindi. Nagbayad na si Emily. Tumabi ka na lang kayong dalawa. Ano ang nakatayo ka pa rin doon? Nagmamaneho ako palayo ngayon. Mahal ko, kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Bigyan mo ako ng isang piraso ng basura na laruin ko ng ilang araw at pagkatapos ay itatapon ko. Gumastos ng 5 milyon para makabili ng kotse. Nababaliw ako. Sa susunod, ang gwapong lalaki na ito, makipagpalitan tayo ng impormasyon sa pakikipag-ugnay. Iyon ay kasuklam-suklam. Wala na akong panahon para harapin siya. Kailangan kong bumalik at kunin ang ginto mula sa bahay. Ibenta ang lahat ng mga ito. Si Hao, hindi naman siya nagkikita ng ibang babae, di ba? Maldita ito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makarating sa tuktok. Paalisin ba nila ako mamaya? Bakit? Mahal ko, sa wakas nakabalik ka na. Li Chen. Ito. Siguro. Nararamdaman ko, hindi naman siguro ganoon siya mayaman. Siguro nagnanakaw sila ng isang tao. Nandito na ako sa bahay niya. Marami akong nakitang banknotes at ginto. Sa araw na yon nang ako'y bumalik, nakita ko rin ang sports car niya. Hindi ko man lang maisip, paano siya magiging mayaman? Kakayanin mo ba ang mamahaling sports car na yon? Sabi mo sa bahay niya, natagpuan nila ang maraming ginto at mga perang papel. Kanan, magpadala lamang ng isang tao upang suriin ito ngayon. Isang pagtingin at ito ay tumpa. Napakahusay. Dadalhin kita doon upang makita ito mamaya. Alam ko ito. Mahal ko, handa ka na bang manindigan para sa akin? Walang kabuluhan ang iyong pagmamataas. Sinampal niya ang mukha ko. Naiintindihan mo ba? Karapat-dapat na mamatay si Li Tianzhen. Babae, bigyan mo ako ng kaunting ginhawa. Natutulog sa ginto at pera. Ito ay lubos na komportable.
Ngunit ang paglilinis nito ay masyadong maraming problema at masaya akong linisin ito sa aking sarili. Ang pera na ito, pwede ko po itong ay deposito sa bangko. Ang gintong ito, tinulungan ko siya sa probinsya. Sapat na ang halaga ng ginto na ito. Hindi mo mahuli ang isang lobo nang hindi isinasapanganib ang iyong anak. Hello. Ano ang nangyari kay Litian? Naaalala mo pa ba? Sinabi ko na ba nasusuportahan ko ang hallway? Nasa bahay na ako ngayon. Mayroong isang tumpok ng ginto. Maaari kang magpadala ng isang tao upang kunin ito. Hindi na kailangang magbayad. Isaalang-alang mo ito ang aking puhunan sa'yo. Talaga? Magkano? Medyo maraming. Mas mabuti pang magdala ka ng mas maraming tao sa'yo. Sige, ayusin ko na agad. Salamat muli. Ang iyong suporta para sa aming dalawang bulwagan. Hindi gaanong pera. Lahat ng ito ay maliliit na bagay. Bagamat maliit lang ang pera. Ngunit, pwede mo ba akong bigyan ng sapat na pahinga? Ihahatid kita ng pagkain. Yo, medyo mapilit ka, di ba? Bilang isang mahalagang customer, tiyak na kailangan nating bigyang pansin. Sige, pumunta ka sa bundok ng Linhay. Nakatira ako dito. Malapit din ang bahay ko. Darating ako roon mamaya. Sige, hihintayin kita. Ngayon, hindi dapat ibalik ang ulo ni Du. Sa oras na yon, tiyak na mas pahalagahan niya ito. Sa ganitong paraan. Maligayang pagdating sa Irayan, nagluluto ka ba? Inihanda ko na ang lahat ng maaga. Hindi ba kami nagkasundo na tratuhin kita? Bakit mo pa rin ginagawa ito? Lahat sila ay pareho. Ang ginawa ko dito, ang lahat ng ito ay simple, pang-araw-araw na pagkain. Pagkatapos ay kailangan kong kanselahin ang aking appointment. Noong una ay nag-book ako ng boss. Naghahanda na silang magluto. Maaari ka ring magluto sa iyong bahay. Kasi hindi rin ako marunong magluto. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Ito ay isang perpektong pagkakataon para sa iyo upang subukan ang aking pagluluto. Halika. Dito, subukan mo muna. Mabuti. Paano ito? Masarap. Kung gusto mo ito, kumain ng higit pa. Mabuti. Kumain ka muna, bubuksan ko ang pinto. Mabuti. Batay sa impormasyong ibinigay, pinaghihinalaan namin na nasa bahay ka na, nakatagong ginto. Hindi ba't siya ang iyong kasintahan? Nakatira rin sila sa villa na ito. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong mga residente? Hindi ka naman residente dito. Hanapin mo ako. Sihaw. Paano mo lang maipapapasok ang mga tao at magtanong ng ganyan? Miss Du, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako makapunta dito sa Beijing? Ngayong gabi ay kami ni Inali. Lalo na kaming nagsama-sama para sa isang maliit na pagtitipon. Nakakahiya naman sa'yo na pumasok ka. Natanggap namin ang balita. Anong karapatan mo sa pagtatago ng ginto? Nagtatago lang ba ito ng ginto? Ito ay isang pribadong koleksyon. Nakita ko na ang mga gamit niya kanina. Ito ay nasa lahat ng dako. Wala na ito ngayon. Tiyak na itinago niya ito. Sino ka? Anong karapatan mo akong kausapin? Ako ang babae ni Xiao. Hindi ka naman asawa mo. Umalis ka na dito. Anyway. Lahat tayo ay kailangang hanapin ang lugar na ito. Panatilihin ang pagbabago mangyaring dahil hindi mo na ito mahahanap. Dahil ginamit na ni Litian ang ginto. Namuhunan si Mark sa Jinmantang at ang bagay na ito, personal kong inaprubahan ito. Ang gintong iyon ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Ang gintong iyon ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Ano ang Mark? Paano siya makakakuha ng 20 milyon? 20 milyon. Ang mga ari-arian ng aking pamilya Xi ay mas mababa sa 100 milyon. Sa katunayan, nakapag-invest siya ng 20 milyon. Mark, walang imposible. Sihaw, alalahanin ang nangyari ngayon. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo sa tatay mo kung ano. Umalis ka na ngayon. Pasensya na po, Du. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa'yo. Humingi na ba ng paumanhin si Kinali? Ali, pasensya na. Pasensya na. Mark, gusto kong tulungan kang i-promote ito. Mga pasilidad ng Nanshan Villa. Ganito ang pakikitungo nila sa mga residente. Ikaw babae. Si Xiao ay isang tunay na shrew. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Maliit na pabor lang iyon, bagamat hindi masama ang pamilya ni Xi. Palagi kong nararamdaman, mula ngayon, nasa lynching ka na. Magkakaroon din ng puwang para sa iyong mga paa. Sa palagay ko rin, kumain tayo. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Maganda talaga ang skills mo. Buntis siya sa anak ng tindera ng gulay na pinagtatrabahuhan mo. Paano mo ako masisisi? Ano ang mali? Bakit hindi mo ako sisihin? Paano kung papatayin mo ako? Sisihin mo ako sa ginawa ko? Bakit ka nakatingin sa akin? Sa palagay ko sa katunayan, tayong dalawa. Maaari. Makipagtulungan tayo ng mas malalim. Gaano kalalim ang gusto mong pumunta? Gusto kong malaman ang higit pa. Ang katayuan ng operasyon ng Jinmantang. Ang mga produkto nito at ang lokasyon ng tindahan ng ginto. Pinakamahalaga. At ang sitwasyon ng warehousing dito.
Gusto kong malaman ang higit pa. Ito ay talagang kinakailangan. Pagkatapos ay makikipag-ugnayan ako sa inyo. Marahil ito ay ang iyong kumpanya o ang aking kumpanya. Sa ganoong paraan maaari mong dominahin ang buong Lin City. Wala pa akong kumpanya. Ngunit hindi iyon mahalaga. Sa konklusyon, gusto ko pa ring tingnan ang kotse. Gusto kong matuto ng higit pa. Hayaan niyong talakayin ko pa ito. Bagamat ipinagkaloob nila sa akin ang otoridad, ngunit may ilang mga bagay kailangan kong kumpirmahin sa kanya. Kung hindi man, kahit na ako ay nasa personal, mahirap din itong gawin. Mukhang kailangan pa rin nating mag-isip ng paraan para malutas ito. Ama ni Duwei, ewan ko ba kung ano ang gusto ng tita ko. Sinusubukan mo bang paligayahin ang aking ama? Ngunit hayaan mong sabihin ko sa'yo, napakahirap. Hindi na inigarilyo o umiinom ang tatay ko. Hindi rin ako umiinom ng tsaa. Ang nag-iisa, ang tanging posibilidad. Sa palagay ko, mas maganda kung paligayahin ko si nanay. Dahil mahal ng tatay ko ang nanay ko. Kung makukuha mo ang pahintulot ng aking ina, naniniwala ako na may problema sa Beijing. Mag-ingat ka, buntis na babae. Hindi naman talaga ako buntis. Sige, babalik na ako ngayon. Maligayang pagdating sa susunod. Napagkasunduan na tratuhin kita. Sa wakas, nagluluto ka na para sa akin. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Sige, aalis na ako ngayon. Tila ang susi ay pa rin, nanalo sa ama ni Duwei. Kahit papaano, malapit lang kami. Tiyak na may pagkakataon pa rin. Hoy, bakit ka bumalik? Inay, hindi ako makakauwi. Hindi ba ako nagpalit ng villa para sa'yo? Bilisan mo na. Masyado akong tamad para bumalik. Binili ko na ito. Hindi natin ito may iwan na walang laman, hindi ba? Ano ang mali? Sa palagay ko, mabuti na lang at magkakasama ang pamilya namin. Ano ang nangyayari? Hindi ka ba nagpunta para makipagkita sa isang kliyente? Kumain ng marami, pinuntahan ko siya, ngunit hindi ko inaasahan na gagawin ko ito. Ngunit si inay, sa palagay ko magaling talaga siya. Karaniwan ay pinupuri ko ang mga chef. Resulta, sa palagay ko ang kanyang pagkamalikhain. Kahit na mas mahusay kaysa sa isang chef, lalaki o babae, lalaki. May asawa ka na ba? Matangkad ba siya o hindi? Gwapo ba siya? Diyos ko, paano ko ito tatanungin ng direkta? Mahal, tignan ka. Ito ay napakahalaga. Bakit? Kung mayroon ka ring mga salita mula sa taong mahal mo, pagkatapos, hindi na ako mag-aalala tungkol dito. Diyos ko, sa konklusyon, sa palagay ko, ayos lang siya. Bakit? Saan siya nakatira? Ano ang iyong pangalan? Ano nga ba ang mga hobbies niya? Sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito. Ina, na. Babalik na ako sa kwarto ko ngayon. Hoy, hey, ano ang tawag dito? Ipaliwanag ang iyong sarili ng malinaw. Kung iyon ay sinabi, hindi magagalit si mama sa bagay na ito. Wala sa bahay ang nanay ko. Diyos ko, alam ko kung sino siya at kung saan siya nakatira. Hindi ba sapat iyon? Okay, babalik na ako sa kwarto ko ngayon. Li Chen. Gusto mo bang ihatid kita sa kumpanya? Mabuti, pupunta ako sa headquarters ngayon. Pakiusap, gentleman ka talaga. Ano ang ginagawa mo dito? Huwag mong hadlangan ang aking kotse. Li Chen. Naksihaw. Hindi niya ako mahal sa lahat. Hindi man lang niya ako tinatrato na tao. Alam mo ba, siya kahapon. Pindutin mo talaga ako ng husto. Pindutin mo talaga ako ng husto. Isang bagay kung sampalin ka niya. Ano ang ginagawa mo sa pagyakap kay Litian? Bakit nagmamadali si Duwei? Maaari ba itong maging, umalis ka na, girlfriend ko siya? Hindi ka. Naghiwalay na ba sila? Narinig ko. Hindi ba ikaw ang misis ni Nahao? Naksihaw. Hindi naman niya ako tinatrato na parang tao. Iyon ang iyong sariling pagpipilian. Wala kaming pakialam kay Duwei. Halika na. I fasten ang iyong seatbelt. Paalam. Litian, ikaw na walang pusong tao. Paano mo ito nagawa sa akin? Ako lang. Nais mo bang mamuhay ng mas mahusay? Lahat kayo ay tinatrato ako ng ganito. Kayong lahat ay mga bastardo. Mukhang maganda talaga. Ito na ang gawa ng tatay ko. Mula nang umupo ako dito, ilang maliliit na pagbabago lamang ang ginawa. Ali, hindi ka pa ba umalis?
Gusto ko lang magtanong, maaari ba akong suriin ang iyong vault? Kailangan mong sabihin, nag-deliver lang ako ng batch. Ginto sa nakaraan, mga lugar na yon. Karaniwan itong linya ng buhay ng kumpanya. Sa katunayan, hindi pinapayagan ang pagkuha ng mga larawan. Hindi pinapayagan ang mga bisita. Ang bagay na ito, kailangan kong tawagan si Papa at magtanong. Higit sa lahat gusto kong matuto. Bakit? O dapat ba akong manatili? Maging katulong ko? O isang sekretarya o kung ano paman? Bakit nga ba sabik na sabik siyang lumapit sa akin? Maaari ba itong maging hindi ito tama? Ano ang mali doon? Anyway, usually wala akong gagawin. Hey tatay. Bakit bigla ka na lang tumatawag sa oras na ito? Kumpanya ni Marn Wang, sinalakay pa rin nila kami. Sa kasalukuyan ay may price war na nagaganap. Matagal ko nang gustong gawin ito. Ngayon, tila hindi na niya mapigilan pa. Oops, pupunta muna ako sa bangko para manghiram ng pera. Ikaw ang bahala sa pangkalahatang sitwasyon sa kumpanya. Mabuti. Bakit? Ano ang mali? Maaari bang maging isang tao? Masama ito para kay Jin Mantang. Sila ay mga lumang karibal. Nag-away na sila dati. Maraming beses. Sa pagkakataong ito, tila ito ay para sa tunay. Mapagdaragdag ng mga bulaklak sa brocade. Mahirap magbigay ng tulong sa takdang panahon. Maghintay hanggang kay Jin Mantang. Kapag hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, mas maganda kung lumipat ka mamaya. Naniniwala ako na malulutas mo ito ng maayos. Tiwala ako. Sa katunayan, sinimulan ni Marn ang aking ama. Simula na lang sa tatay ko. Nakipag-away na sila sa pamilya Wang. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang map ay palaging ang aming Jin Mantang. Ito ay palaging ang aming Jin Mantang. Kahit na mas mahusay, kailangan mo ba ng tulong? Inutusan ako ng aking mga magulang na hanapin isang may kakayahang asawa. Pwede ba si Mark? Gusto mo bang manatili? Ngunit linawin muna natin ito. Para sa mga empleyado, kakaunti lang ang pasensya ko. Naniniwala ako, magkakaroon ka ng saloobin na parang bata sa akin. Bakit? Dahil, kapag kailangan mo ito ng husto, bibigyan ko kayo ng matinding suporta. Pagkatapos ay tulungan mo muna akong harapin ang ilan sa mga ito. Ito ay isang simpleng bagay. Sana po matulungan niyo po ako sa mga files na ito. Ayusin ang lahat. Ang mga file header na ito ay naputol. Sige, papasok na ako sandali. Hindi ko inasahan na ganoon kakabilis. Hindi ba't may ibang tumulong sa akin? Mahalaga rin ang personal na kakayahan. Emerju, may nag-imbita sa'yo. Dumalo sa hapunan ngayong gabi. Parehong lilitaw ang mga pamilya Wang at Si. Sino ang nag-imbita sa'yo? Pamilya Lin Chinggao. Nakikita ko. Follow-up na gawain. Gawin mo lang ito sa aking paraan. Naiintindihan mo ba? Nakikita ko. Gawin natin ito. Mukhang kinakabahan ka. Ano na nga ba ang nangyari sa pamilya Gao? Ang pamilya Gao ang pinakamababang profile sa Lincheng. Ang limang pangunahing pamilya sa ibabaw. Pamilya Xi, Pamilya Huang, Pamilya Ye. Sa katunayan, ang pamilya Gao ay palaging ang pinakamalakas. Napakababa lang ng kamag-anak ni Gao. At hindi ako kailanman sumali sa anumang ranggo. Pamilya Lin Chinggao. Iyon ay kamangha-manghang tungkol sa lakas ng pamilya Gao. Masasabing isa ito sa limang malalaking pamilya sa Helen City. Isang antas ng pagpapabuti na katumbas ng mga naunang. Nag-aalinlangan ako. Hindi bababa sa limang malalaking pamilya ang kinakailangan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng puwersa maaari nating labanan ito. Napakaganda. Napakakahanga-hanga. Dahil sa pamilya Gao mismo, sinimulan din nila ang ginto lamang. Kalaunan, marami rin itong nabuo. Iba pang mga negosyo. Kaya kung titingnan natin ito sa ganitong paraan, ikaw ay kamangha-mangha masyadong gumagawa din ng ginto. Hulaan ko, malamang na naramdaman din ng pamilya Gao. Mahirap ang pamilya, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang salusalo ngayong gabi. Hindi ako maaaring pumunta ng mag-isa. Ngunit, medyo busy na naman ang tatay ko. Sasama ako sa'yo. Ito, hindi maganda yan. Ngayon, sila ang iyong mga empleyado sa simula. Napakaganda ng damit ko. Maaari ko itong isuot. Mabuti. Pagkatapos ay sasamahan mo ako. Pagkatapos ay talikod ako. Ipapadala ko sa iyo ang mga detalye ng banquet. Nagkita kami sa banquet. Mabuti na lang at pumayag siya. Kung hindi, ito ay magiging masyadong awkward. Susunod. Dapat kang pumili ng maingat. Evening gown. Mga Ginoo, walang entry ng walang pahintulot. O hindi. Hindi ako inimbitahan, at mangyaring maging nakatali. Gayon din sa mga kamay ni Duwei. Yo! Hindi ba ito si Imali? Kung paano, nakatayo dito bilang kapitan ng seguridad. Ito ang kanyang magandang kapalaran. Kung hindi ako magiging security captain. Nandito na ang security captain. Malaki talaga ang mata nila sa mga tao. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Kung paano, isang bagay kung masama ang paningin mo. Hindi rin gumagana ng maayos ang pandinig ko. Bakit hindi na lang kayong magmadali sa ospital? Magiging maayos ito pagkatapos ng paggamot. Huwag mag-isip. Bumili ka ng bahay sa Nanshan. Maaari kang sumakay. Hinawakan ko ang leg ko. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita hanggang sa mamatay. Si Xiao, ano ang nangyayari? Paano mo lang matatamaan ang mga taong ganyan? Gao Xiao, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Ang walang kabuluhang lalaking ito ay walang kabuluhan. Naririnig ko ang lahat ng sinabi mo. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay nasa salusalo ko. Hindi pinapayagan ang karahasan. Walang sinuman ang pinahihintulutan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Young Master Gao. Pagkatapos mo,
Una, siya ay magalang, pagkatapos, siya ay obsequious. Nakakatawa isipin, kung hindi dahil kay Gao Xiao, matagal na sana kitang pinatay. Isa lang siyang basura. Maging ang kanyang sariling babae. Ang mga ito ay walang silbi na basura na hindi man lang nila kayang protektahan. Li Chen, pumasok tayo. Pasensya na. Kumuha ng ilang higit pang mga sulya. Ito ang eksaktong epekto na gusto ko. Matagal ko nang alam ang tungkol kay Miss Du, ang pinakamagandang babae sa aming Lin Chen. Hayaan mo akong magbihis uli. Napakaganda. Hindi sila kapareho ng kategorya ng iba. Hi Li Chen, bilisan natin sa loob. Sige, umalis na tayo. Cheers! Batang guro, ang aming pamilya ay magiging sa hinaharap. Alagaan mo ako ng mabuti. Tingnan iyan, siya ba ang pinaka natutulog ng mga lalaki? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Gao. Ang pangalan niya ay Gao Shen. Siya ang magiging pinuno ng pamilyang Gao. Siya ay si Wang Yu. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Wang. Gayunpaman, mayroon siyang isang nakababatang kapatid na lalaki. Ang hinaharap na mahalikang pamilya. Sana turuan ko ang nakababatang kapatid ko. Gayunman, narinig ko, si Wang Yu ay palaging hindi handa. Si Wang Yu ba ang iyong karibal? Magpahinga ng sigurado. Tiyak na tutulungan kita na manalo. Minamahal na mga kaibigan, sa pagkakataong ito, inanyayahan kita na sumama. Pangunahin upang malutas. Isa sa mga pinakamalaking problema, iyon ay, ang pakikibaka para sa ginto. Ang pakikibaka sa pagitan ng mga pamilyang Wang at Du. Hindi lamang ang dalawang kumpanyang iyon, sa pagkakaalam ko, tinulungan ng pamilya Xi ang pamilya Wang. Bakit ganoon? Ang dahilan kung bakit pinapunta ko si Xi at ang aking salusalo sa pagkakataong ito. Ito ay tiyak na upang malutas ang mga problema ng tatlong pamilya. Sana ikaw tumigil at makipagkamay para makamit ang kapayapaan. Itigil ang laban. Pagkatapos ng lahat, Bai Jing, dahil dito, tumaas ang presyo ng ginto sa buong Lin Chen. Kaguluhan, sa totoo lang, hindi naman talaga maganda ang kumita ng pera. Tumili ito ay dahil nakarating kami sa bahay ng pamilya Gao. Bagamat mababa ang kalooban ng pamilya Gao, ngunit ang pinaka-intolerant ng kanilang sariling interes, nagdusa ng mga pagkalugi. Ngunit ang pamilya Gao ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan. Parang wala nang pagpipilian, yun lang ang magagawa natin. Noong una ay nag-iisip ako, maaari ba nating bigyan ng magandang bugbog ang pamilya Wang? Miss Ju and Lil Wang, pareho silang ang kagandahan ng aking Lin Chen. O dito lang, masarap makipagkamay at makipagkapayapaan. Sa ganitong paraan, hindi ito maantala. Kumita ba kayong dalawa? Hindi nito maantala ang aming pamilya Gao. Dahil ang panganay na anak ng pamilya Gao ay lumitaw na, mukhang, umupo tayo, mas maganda kung may tamang pag-uusap. Ito ang kalikasan. Pagkatapos ng lahat, sa ganitong paraan lamang. Sa gayon lamang maaaring magtagal ang mga benepisyo. Salamat sa inyong dalawa sa pagbibigay sa akin ng pabor na ito. Hindi na makikialam ang pamilya Xi. Tama yan, mas katulad nito. Ang pagkakasundo ay nagdudulot ng kayamanan. Mag-enjoy kayong lahat. Nakakalungkot. Inihanda ko na ang layout. Hinihintay na lang namin ang pamilya Wang na dumating at tumalon. Tiwala ka ba? Maaari mo bang talunin ang mga pamilyang Wang at Xi? Hindi ito magagawa. Dapat sila ang mga taong nawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, mahirap tantyahin. Paano kung tulungan kita? Nangangahas ka bang lumipat? Ano ang plano mong gawin? Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa isyong ito ay, ano ang plano mong gawin, Li Chen? Bakit mo ako tinulungan at hanggang saan ka handang gawin ito? At ang antas ng kahandaan, syempre handa akong gawin ito para sa'yo. Gawin ang lahat ng makakaya ko. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong makita ito. Pamilya Gao, anong klaseng lakas talaga ang taglay nito? Ngunit kailangan muna nating malaman ito. Paano nagsama-sama ang pamilya Xi at ang pamilya Wang magkakasama? Binalak nila ito ng maaga. Oh. Dahil sa'yo. Pagkatapos ng lahat, si Hao, mapagkunwari lang siya, sa mga taong nakatingin sa'yo. Siya ay palaging, lahat sila ay kumilos na parang magagawa nila ang anumang gusto nila. Sa palagay ko hindi ito mahalaga. Ito. Hindi ba ito mahalaga? Mayroon silang kani-kanilang mga dahilan. Ngunit anuman ang dahilan, walang sinuman sa kanila ang makakapigil o makakatalo sa kanila.
Paano malalaman ng pamilya Gao ang bagay na ginagawa naming dalawa? Hindi mo binanggit ang bagay na ito. Sabihin mo sa iba. Paano ito posible? Ang usapin ng pagsasama-sama ng mga puwersa. Ito ay napagdesisyonan ng aking ama at ng kanyang pamilya. Orihinal na. Ito ay inilaan bilang isang pagkakataon para sa pag-atake. Bigyan ng sorpresang pag-atake ang pamilya Du. Hindi inaasahang. Nalantad lang ito ng ganoon. Pwede po ba yung nakababatang kapatid ko? Sabi mo sa kapatid mo, hindi mapagkakatiwalaan ang taong iyon. At kayong dalawa, hindi ba't lagi silang nag-aaway? Hindi pa ito sigurado. Bukod pa rito, makakasira ito sa kapakanan ng pamilya. Anumang pakinabang sa kanya. Hindi iyon totoo. Bumalik tayo. Mangyaring siya sa atin ang mga ito ng lubusan. Pupunta ako ngayon. Maaari mong suriin. Ngunit ang aming mga aksyon, hindi natin mapipigilan. Baliw ka. Paglaban sa pamilya Gao. Lumipat ang pamilya Gao dahil sa ating pakikibaka. Naapektuhan ito ang kanilang mga interes. Ngunit, maaari nating subukan ang isa pang paraan. At naniniwala ako, ni Duwei ay hindi kailanman. Sumuko ka na lang ng ganyan. Kailangan nating subukan ito ng dahan-dahan. Ngunit kailangan kong pumunta ngayon. Sino ang naglabas ng impormasyon? Tila kailangan nating mag-imbestiga ng dahan-dahan. Hindi susuko si Wang Yu, sigurado ka ba? Sa katunayan, ilang taon na silang magkatunggali. Kahit papaano ay kilala na nila ang isa't isa. Ngunit, malamang na humiga siya ng mababa ng ilang sandali. Kinakabahan kami. Mas mahusay, ihahatid mo ba ako pauwi? Sigurado. Minamahal na mga kaibigan, ang prestihyo ng pamilya Gao, walang sinuman ang maaaring mag-udyok sa kanila hanggat ang pamilya Gao ay lumipat. Wala ni isa man sa 5 malalaking pamilya ang naglakas loob na maghimagsik. Okay lahat. May mga bagay pa rin na naghihintay sa akin sa bahay ng pamilya Gao. Aalis na ako ngayon, narito ka, tangkilikin ng lubusan. Napaka-gentleman mo. I'm sure magugustuhan ito ng ilang bata. Hindi ko gagawin ito sa lahat. Napaka-Ginoo. Okay. Sana hindi ito makita ng nanay ko. Paano kung makita ito ng nanay mo? Paano kung makita ito ng nanay mo? Hahabulin ako ng nanay ko at tatanungin ako kung nakikita niya ito. Marahil, ihahatid ka rin namin sa labas para sa hapunan. Laktawan na natin ang pagkain. Bakit? Ngunit kailan ka magkakaroon ng oras? Pumunta ka sa bahay ko para sa isa pang pagkain. Isa pang araw. Ngayong araw. Gawin natin ito sa ibang araw. Aalis na ako ngayon. Mabuti. Ibinalik ka niya. Ina. Ano ang ginagawa mo dito? Kakarating ko lang. Bakit hindi ka mag-iwan ng mensahe? Umupo at kumain. Ayaw lang nila. Kalokohan. Napakaganda ng alaga ko. Kung ang lahat ay nagbubukas lamang ng kanilang mga bibig, hindi ko kayang manatili. Okay. Hayaan mo silang umalis kung gusto nila. Babalik ako para magpahinga. Pagtulog sa pagtulog. Ang ginagawa mo lang ay matulog. Natulog ka na sa lahat ng mabubuting tao. Sino ito? Lohikal, dapat silang manirahan hindi malayo. Nasa malapit na ito. Ngunit ang lugar na ito ay masyadong malaki. Mahirap sabihin. Talagang nauna ka sa akin. Hindi ko sinasadya na. Teacher Du, mag-aral ka pa. Paano ako naging Teacher Du muli? Araw-araw mo akong tinuturuan. Hindi ba't si Dos Du, loquacious? O tama. Sinabi mo na tutulungan mo ako. Paano mo balak tumulong? Siyempre, bibigyan ko lang kayo ng isa goal. Sigurado ka ba? Kailangan ko ng marami. Huwag kang mag-alala, tiyak na mayroon ako nito. Ngunit, kailangan mo munang isama ako. Tingnan ang vault ng punong himpilan. Ang bagay na ito, kailangan ko pa ring pag-usapan ito sa aking ama. Maghintay ng 1 minuto. Hey tatay, mayroon akong isang kaibigan. Gusto niyang pumunta sa vault ng aming departamento. Tingnan ang kaibigan. Anong uri ng mga kaibigan? Mga ordinaryong kaibigan lang. Dapat boyfriend ko siya. Maaari mong tingnan. Hoy, hindi ang aking kasintahan. Bakit nga ba babae ang kaibigan mo? Hindi. Tama yan. Sinang-ayunan ito ni tatay. Mag-browse sa iyong paglilibang. Sinang-ayunan ito ni tatay. Mag-browse sa iyong paglilibang. Bakit? Bakit pinagtatawanan mo rin ako? Wala. Anyway, pareho tayong inosente. Dapat ay maayos iyon. Huwag tayong manatili dito. Nasayang na oras. Bilisan natin. Sa wakas ay nahuli ko ang isang malaking isda. Ngunit, malapit na ring dumating si Duwei. Ibinaba ko ito. Ito ang pinakamalaking isda. Pwede po bang kumuha ng pictures dito? Isang larawan lang ito. Ito ay talagang isang windfall. Hindi ko lang alam. Ang ginto sa bodega na ito. Magkano ang halaga nito? Halos 10 bilyon ang pamilya Du.
Ang ginto sa bodega na ito, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 bilyon. 2 bilyon. Mayroon akong 2 bilyong ginto, ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang bahagi. Ang mga minahan ng ginto ay ang tunay na pera. Ang ginto na nakatago sa minahan ng ginto na ito. Ang presyo ng pagpipino ay umaabot sa 3 bilyon. Ang presyo ng pagpipino ay umaabot sa 3 bilyon. Li Chen, ikaw, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ikaw ang tunay na minahan ng ginto. Paano ako hindi nasasabi? Sa palagay ko ikaw ay lalong maganda. Nagustuhan mo ba ang damit ko ngayon? Ngunit ngayon, hindi ba't ganoon din ang dati? Marahil araw-araw kitang naiisip. Huwag mag-alala, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang aking pinakamalaking suporta. Ngunit ano ang premise? Kailangan mong kunin ang bodega na ito na doble. Ito. Ano ang ibig sabihin nito? Plano ko, bibigyan kita ng isa pang bodega na puno ng ginto. Ito, paano ko ito matatanggap? Boyfriend mo na ako ngayon. Hindi ko obligasyon na ibigay ito sa iyo. Kailan ko sinabi yon? Ikaw ang aking kasintahan. Ngunit, maaari mong pansamantalang magpanggap. Ang aking ama sa tangsay. Titignan ko na lang si Papa. Pagkatapos ay magtatrabaho ako ng husto. Sikaping baguhin ang pansamantalang pagbabago tungo sa permanente. Gupitin, tignan mo kung gaano kakasaya. Ito na ang bodega nung time na yon. Hahanapin ko ang isang tao na muling itayo ito. Tumatagal lamang ito ng ilang araw. Sapat na ang ilang araw. Ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Hanggat gumastos ka ng pera, ang bodega dito, maaari itong itayo anumang oras. Ngunit huwag mo akong pabayaan pagkatapos. Huwag mag-alala, sigurado ako. Bibigyan ka nito ng pinakamalaking sorpresa. Simulan na natin ang pagpaplano ngayon. Sa mga unang yugto, posible pa ring pukawin ang pamilya Gao. Gayunpaman, posible na talunin ang maharlikang pamilya. Sa oras na yon, posibleng hamunin ang katayuan ng pamilya Gao. Huwag kang mag-alala, narito ako. Tiyak na makakatulong ito sa'yo. Ina. Ano ang mali? Ano pa? Narinig ko mula sa tatay mo na kailangan mong simulan ang pakikitungo sa pamilya Wang. Ano ang mali? Bakit tayo tiwala sa pagharap dito? Kasi may nagsabi na tutulungan nila ako. Bukod pa rito, nakapagtayo na ako ng bodega. Sa oras na yon, magkakaroon ng sapat na ginto upang mamuhunan sa mga tao. Maaari nating talunin ang maharlikang pamilya. Akala ko anak ko yon. Hindi ka matatalo ng ginto. Maging, hindi iyon ang kaso. Inay, bakit mo sinasabi yan? Ngayon ay makakahanap na ako ng taong may kakayahan. Ang pagkakaroon ng kakayahan ay hindi nangangahulugan. Mapagkakatiwalaan ba ito? Sino ito? Saan ka nakatira? Gaano kalayo ang pag-unlad ng mga bagay sa pagitan niyong dalawa? Kailangan mong sabihin ito sa huli. Hayaan naming suriin ito para sa'yo. Ayokong makita ang mahal kong anak. Ako ay na-scam. Gusto mo ba talagang malaman? Siyempre, maglakad. Dadalhin kita upang makita. Maglakad. Li Chen. Hayaan mong ipakilala ko ito sa'yo. Ito ang tatay ko, si Duen. Ito ang aking ina, si Suhui. Tita Suhui, ang iyong ina. Si Vive. Ang binatang ito, iyon ang sinabi ko, yung ipapakilala ko sa'yo, magkasama pa rin kayong dalawa. Mula nang dumating kayong tatlo, magluluto pa ako ng pagkain ngayon. Paano ko ito matatanggap? Nandito na lang kami para tumingin. Hindi na kailangang masyadong kinakabahan. Hindi inaasahang, ikaw at siya pa rin ang magkasama. Paano ito? Hindi naman nagkamali si Papa, di ba? Matalas ang mata ni tatay. Magluluto ako ng masarap na pagkain ngayon. Mga tita at tiyahin, huwag kayong umalis. Halika, maupo ka. Ano ba ang problema, inay? Umupo kami at umupo ka rin. Kami, bilang mga matatanda, ay nakaupo. Ikaw, bilisan mo at tumulong. Hindi ako marunong magluto. Hindi ka marunong magluto, bakit hindi ka nalang tumulong sa ibang bagay? Magpahiram ng isang kamay at ipasa ang isang bagay. Huwag mong pahirapan ang iyong mga anak sa bahay. Dalhin ito dito. Okay. Bakit? Ano ang mali? Hindi niya ako papayagang gawin yon. Ano ang isang mabuting tao? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Napakahusay mong maunawaan ito. Okay, naintindihan ko. Oras na para kumain. Wala akong gaanong alam. Ang alam ko lang ay kung paano magluto ng mga simpleng pagkain sa bahay. Mga tito at tiyahin, huwag kayong mag-alala. Li Chen, napakaganda ng iyong mga kasanayan. Ang aming Weiwei ay nasa isang paggamot. Halika, simulan na nating kumain. Yuha! Maganda talaga ang skills ni Li Tian. Maihahambing siya sa asawa ko. Kanan, busog na busog ako nang kumain ako roon kahapon. Li Chen, opisyal na ba kayong nagsimulang mag-date?
Oh, sabi ni Vivi dati. Hayaan mo akong pansamantalang maglingkod bilang kanya. Pansamantalang kasintahan. Well, iyon lang ang sinabi ko noon. Hindi talaga yon ang ibig kong sabihin. Sinabi mo ba talaga yon? Nagustuhan ng dalawang binata ang isa't isa. Hindi tayo maaaring maging kaswal. Tama yan. Hindi dahil hindi. Walang ganoong bagay bilang pansamantala. Opisyal ko itong iniaanunsyo ngayon. Litya mula ngayon, ang kasintahan ng aming Vivi. Pupunta kami ngayon. Kayong mga kabataan ay maaaring makipag-chat ng dahan-dahan. Kumain ng dahan-dahan. Bakit? Aalis ka na ba talaga? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng tita at tita mo? Ano ang iyong ginagawa? Sinasabi mo ba yan sa harap ng aking mga magulang? Opinyon ko lang yan. Hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko. Aalis ka ba ngayong gabi? Sa palagay ko uwi na ako. Mark, uwi na ako. Kailangan mo talagang umuwi. Sabi ng nanay ko kanina, sa tabi ng isang tao, bumili ng villa. Masyado akong tamad na mag-alala sa mga oras na yon. Masyado akong tamad na magtanong. Gayunman, nalinis na ngayon ang hindi pagkakaunawaan. Mabuti na lang at dala ko ang susi. Pagkatapos ay dadalhin kita doon. Hindi na kailangan. Binigyan pa nila ako ng regalo dahil malapit na ito. Ouch, kaunti pa lang. Gayunpaman, ang hinaharap ay nangangako na. Kung ang lugar na ito ay puno ng ginto, siguradong magugustuhan ito ni Vivi. Wow! Ito ay nagkakahalaga ng ginto na nagkakahalaga ng 2.1 bilyon. Ikaw? Kailan mo ginawa yon? Ngayon lang. Ang makapangyarihang opensiba ng pera, maging ang mga marangal. Babaeng si na may daan-daang milyong ari-arian. Ito rin ay mag-iba. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ngunit, hindi ko nais ang lahat ng ito. Oops! Napakalinaw natin sa ating mga pagkakaiba. Boyfriend at girlfriend lang. Hindi kasal. Ang halaga ng ginto na ito, wala itong kabuluhan sa akin. Kahit na gayon, hindi ko rin ito makukuha. Ito ay masyadong mahal. Akala ko tutulungan mo ako. Maaari kang magdala ng napakaraming. Okay pagkatapos, 1/4 lang ang kailangan ko. Mga benepisyo, hayaan mo akong kalkulahin. Ipapadala ko sa iyo ang pera. 1/4, sapat na ba yon? Ang 1/4 bahagi ay tiyak na sapat. At din, ang kayamanan na ito ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Ganap na may kakayahang talunin ang kalaban. Nahuli sa pag-iingat. Hindi, kailangan kong maghanda ngayon. Mabuti, magagawa mo ito ng may kumpiyansa. Sinusuportahan kita. Alam ko na, sama-sama tayo. Sihaw. Nandito kami para pag-usapan ang negosyo o pumunta dito at makipaglaro sa mga babae. Pasensya na po, dahil dito ay hindi comfortable si Mawang. Babae rin ako, sa harap ko mula ngayon, gawin ito ng mas kaunti. Ngunit, hindi siya isang babae na madaling dumating. Siya ay bago, ang dating kasintahan ni Litian. May paraan. Kamakailan lang ay nag-umpisa na si Duwei. Hindi ka panipaniwalang makapangyarihang mga mapagkukunan sa pananalapi. At ang ugat na sanhi, baka si Litian lang ang nasa tabi niya. Hindi ko alam ang magandang bagay na ito. Paano nga ba ito umakyat sa kalangitan? Ngunit, marami tayong paraan para maitama siya. Halika at kunin mo si Litian. Hilingin sa kanya na makipagkita. Siya. Tiyak na ayaw niya akong makita. Ano ang isang hangal na babae? Ginagamit mo si Duwei bilang isang dahilan. Gumawa ka lang ng kahit anong dahilan, kahit ano, basta't lumalabas siya. Tama, siksihaw. Sa oras na yon, kailangan mo lang gumawa ng isang positibong post. Tapos may nagpakuha ako ng litrato niya. Magpadala ng direkta sa Duwei. Pagkasira ng relasyon sa pagitan ng dalawang tao. Ganoon ba? Sa oras na yon, maaari ko siyang lasing sa bawat pagkakataon. Kumuha ng mas kasuklam-suklam na mga larawan. Hindi na kailangan pang uminom ng alak. Bibigyan kita ng isang pakete ng gamot. Sa sandaling uminom ka ng pakete ng gamot na ito, garantiya na walang anumang reaksyon. Natulog na ako sa napakaraming babae. Walang sinuman ang maaaring makatakas sa hakbang na ito. Hindi masama, hindi masama. Kayo guys ay may ilang mga kasanayan. Dahil ganoon ang sitwasyon, hahanapin ko rin ang pamilya niya, ang pamilya Du, bilang pinuno ng 5 angkan. Pagsakay sa Yijiatao sa loob ng maraming taon. Tiyak na ayaw niya. Sa ganitong paraan maaari naming gamitin ang isang 2-pronged na diskarte. Sa oras na yon, tiyak na matatalo natin ang pamilya Du. Gawin ang mga bagay ng mas mahusay. Naiintindihan mo ba? Kung ang lahat ng iba pa ay nabigo, maaari kang matulog sa kanya. Sa ganitong paraan ng pagkuha ng mas mahusay na mga larawan, kahit na mas kapanapanabi. Naiintindihan mo ba? Ngunit,
Hindi ba ako ang asawa mo? Tumahimik, gawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa'yo. Naiintindihan mo ba? Kung hindi, ibigay mo sa akin ang villa na yon. Huwag mo nang i-drive ang kotseng yon. Pera buwan-buwan mo lang ngayon. Huwag mo nang isipin na makuha mo ito. Hindi, gagawin ko ito. Ano pa ang hinihintay mo? Isang piraso ng basura. Sa katunayan, gusto pa rin niyang umakyat sa kapangyarihan. Kung hindi ka isang malaking kasintahan. Ngunit, kung ito ay magtagumpay, baka umakyat na sa susunod na palapag ang pamilya Coxie. Malinaw na lahat sila ay mula sa 5 pangunahing pamilya. Bakit dapat isama ang mga ari-arian ng aking pamilya Xi? Mahigit 100 milyon lang ito. Hayaan mo akong linisin ito. Paano mo ito lilinisin? Iyon ay talagang mabuti. Pero hindi maganda ang itsura ni Mommy. Sa susunod hindi na ako kakain ng marami. Pupunta ako ngayon. Gusto mo bang dalhin kita? Hindi na kailangang mag-alala na darating bukas. Kunin mo na lang ako sa trabaho. Maglakad ng dahan-dahan. Hello, ako, si Litian. Hindi ko inaasahan na haharangin mo ako. Hindi ko kayang tawagan ka kahit gusto kitang tawagan. Bakit ka na naman? Ay, may dumi ako sa duwe. Alam kong nagmamalasakit ka sa babaeng yon. May dumi ako sa kanya. Gusto mo bang pumunta at makita? Bakit ako maniniwala sa'yo? Parehong tinutulungan ako ng pamilya Xi at ng pamilya Wang. Ano ang dahilan kung bakit sa palagay mo ay hindi ko ginawa? Gayon din, huwag makipag-ugnay kay Duwei. Kung maglakas loob kang makipag-ugnay sa amin, maglakas loob kaming direktang makipag-ugnay sa amin, ilantad. Tinitikman mo ako, hindi ko alam ang tungkol doon. Ngunit, mahirap sabihin ng sigurado sa pagitan ng pamilya Xi at ng pamilya Wang. Nasaan ka ngayon? Hinihintay kita sa Wine Sound Restaurant. Mabuti. Saan pupunta si Litian? Napakabilis ng pagmamaneho. Dapat may kagyat na issue. Hindi. Kailangan kong magmadali at magmaneho para makahabol. Bakit ganyan ang damit mo? Siyempre hinihintay kita. Magsalita. Anong uri ng leverage ang tinutukoy mo? Huwag magmadali. Ayaw mo bang hawakan ito? Ouch! Talagang puwersa. Ngunit, gusto ko. Kung hindi mo sasabihin sa akin, aalis na ako. Huwag magmadali. Gusto mo bang malaman? Nais malaman. Bigyan mo ako ng maiinom. Uminom. Sinasabi ko sa'yo, tapos na ang pag-inom, sasabihin ko sa'yo. Sa wakas ay may masasabi ka na, di ba? Naaalala mo pa ba? Paano mo ako hinabol noon? Hindi ko na maalala. Walang katuturan. Ako ang iyong unang pag-ibig. Paano mo maaaring hindi maalala? Ano ang pag-aaksaya ng oras? Tingnan ang iyong sarili. Bakit ka nagmamadali? Ano ang ginawa mo sa akin? Gumawa lang ng ilang mga bagay na makakatulong sa'yo na sundin. Magpahinga ng sigurado. Hindi ka nito gagastusin ng isang piraso ng karne. Nagtagumpay ako. Maghanda sa hotel. Gusto kong kausapin ang aking kaibigan na si Litian. Magkaroon tayo ng isang malaking labanan. Yo! Ito ay si Duwei. Nag-aalaga sila sa'yo, hindi ba? Paalalahanan ka ng bangko, nakatanggap ka ng 1.5 bilyong pondo. Paano ka makakakuha ng 1.5 bilyon? Mayroon akong, ito ay isang bagay na hindi mo maaaring malaman. Ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Siksi siya, partikular para sa mga kababaihan. Maghintay ng ilang sandali. Ito ay magiging nag-aapoy sa pagnanasa. Ikaw babae. Hoy hey. Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo. Ito ang kahulugan ng pagkakaroon ng pera. Ano ang mangyayari kung hindi ako gumastos ng pera? Nakakagulat na nang iwan kita. Nagpapakita ng napakaraming kayamanan. Maldita ito. Ngayon, sisirain ko rin ang buhay mo. Maglakad. Ikaw babae. Tunay ngang kahihiyan sa mga kababaihan. Naririnig ko ang lahat ng sinabi mo.
Bakit ka nandito, Mayu? Naaalala kita, bukod pa rito. Binabalaan kita, ang mga gawain ng 5 pangunahing pamilya. Hindi ito isang bagay na maaari mong panghihimaso. Tumawag ako ng bodyguard, nasa daan na ako. Kung maglakas loob kang mag-abala, patay ka na, maglakad. Umuwi na kami. Lichen. Kumusta ka na? Dapat kang umalis kagad. Maghahanap ako ng paraan para malutas ito sa sarili ko. Ngunit, sabi ni Mayu, ang gamot na ito. Gagawin ka nito. Dapat kang umalis kagad. Hindi tama yan. Bakit ako alis pa? Hindi ba ako ang girlfriend niya? Talagang. Lichen, sabi mo. Tayo ngayon ay, itinuturing ba silang nakikipag-ugnayan? Siyempre binibilang ito. Hindi ko inaasahan ito, ang babae mula kahapon. Sa katunayan, lumapit siya sa aking pintuan. Ngunit, maaari itong isaalang-alang. Ginawa nitong mangyari ang aming magandang bagay. Sabi ng babae, ako ay may dumi sa'yo. Hawakan. Anong impluensya ang mayroon ako sa akin? Sa susunod, tanungin mo na lang ako ng direkta. Wala akong ideya. Nag-espiya ba sila sa akin? Sabi nila kung hindi ako pupunta. Ginawa lang niya yun sa'yo, hindi umiiral na hawakan. Ilalantad kita. Gaano kasuklam-suklam? Siguradong may tao sa likod niya. Dapat sa panahong ito. Labis silang nalungkot sa pag-atake. Yan ang plano na ginawa nila. 1.5 bilyon na ang kinikita ko, ibibigay ko ang lahat ng ito sa'yo. Kung dati, maaari pa rin akong mag-atubili. Ngunit iba na ang mga bagay ngayon. Ngayon ako ang iyong asawa. At ang aking mga magulang, isa lang ang anak ko. Kahit na ang Golden Hall ay nagkakahalaga ng daan-daang. Lahat ng ito ay sa'yo na ngayon. Pagkatapos ay kami, sama-sama nating gawing matagumpay si Jin Mantang. Lumaki at lumakas. Pumunta tayo ngayon. Mabuti. Ano ang mali? Kagabi. Kasalanan mo ang lahat. Naging epektibo ang gamot kagabi. Walang katuturan. Malinaw na ikaw na muling magkaroon ng kamalayan. Sige, titigil na ako dito ngayon. Nagmamadali kaming magtrabaho. Balik tayo sa kumpanya. Wang Yu. Anong ginagawa mo sa opisina ko? Kayong dalawa talaga, intimacy. Nandito ka para humingi ng paumanhin, di ba? Sinabi ko sa'yo na hindi ito kinakailangan. Ang dakilang digmaan sa pagitan natin. Tumigil tayo dito. Tumigil. Naalala ko tuloy ang nangyari kay Mayu. Bagay ni Mayu. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ito ay ganap na. Ginawa ni Xiao ang lahat ng ito ng mag-isa. Dahil lamang sa sinabi mo ito ay hindi nangangahulugang kailangan naming maniwala sa iyo sa Beijing. Sinimulan ko ng mapilit ang aking sarili. Bukod dito, ang bagay na ito, maaari mong kumpirmahin si Mayu. Paghahanap ng mga dahilan, pag-inom ng gamot, lahat ng ito ay mga saloobin ni Xiao. Dapat kang maging napakalinaw. Xiao ay isang tao. Magaling siya sa mga bagay na ito. Simula ng paghigpitan ang mga depensa sa negosyo. Gusto lang nila akong tumigil. Napakagandang panaginip na yan. Siyempre hindi lamang. Naghanda ako ng deposito na 100 milyon. Sa daan na ito, darating ang pera ngayong hapon. Kung titigil tayo, marami pang darating. 500 milyon. Mayroong hindi bababa sa isang maliit na bit ng katapatan na kasangkot. Paano ito? Maaari mo bang tanggapin ang aking paghingi ng paumanhin ngayon? Mabuti. Pagkatapos ay makipagkamay tayo at magkaroon ng kapayapaan. Xiao. Siya ay nalinlang. Sabihin mo sa pamilya ye. Pagkatapos ay sinimulan namin ang aming pag-atake. Kami, nakipagkamay ka ba talaga at nakipagkasundo sa kanila? Siyempre fake ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon kang 1.5 bilyon. May tiwala pa rin ako. Magagawang talunin ang pamilya Xi at ang pamilya Wang kahit na ikaw ay nasangkot. Walang problema. Kaya nangangahulugan ito, malapit na tayong mag-aalaga sa pamilya ni Gao. Mahirap sabihin, ang ginto rin ang dugo ng kayamanan. Kung matatalo natin sila, pagkatapos ay magiging mas makapangyarihan ang pamilya Du. At sinusuportahan mo ba ito? Walang problema. Hanggat gusto mo, ito ang buwan sa kalangitan. Pipiliin ko ang lahat ng ito para sa'yo. Loquacious, tulungan niyo po ako sa trabaho ko. Kalihim Li, naiintindihan ko, Guru Du. Ano ang nangyayari? Wang Yu, ito ay impossible. Tiningnan ko si Ryan sa likod ng mga eksena. Wala siyang mapagbigay na taga-suporta. Xiao. Nalitian Hui ay kaya kasuklam-suklam. Ano ang mali? Ano ang mali? Kami ay walang humpay na pagdurog.
Hindi lamang si Duwei ang nakatanggap ng malaking halaga ng pondo. Marami pang ginto ang digmaan sa presyo na ito. Hindi tayo maaaring manalo. Ano ang, hindi ba't simula pa lang ito? Halos 3 bilyong yuan na ang napuhunan niya. Ang mga ari-arian ng buong pamilya Du. 1/4 ang puhunan. Lahat sila ay itinulak sa loob. Talagang tinataya nila ang lahat. Gawin din natin ito. Labanan siya hanggang kamatayan. Ano ang, lumaban hanggang kamatayan? Noong una kaming dumating dito, gusto ko lang ng sabon. Ayokong sirain ang buong pamilya niya. Ipasok ang lahat ng ito. Kalaban. Ito ay upang sabihin sa amin, labanan hanggang sa dulo, tumilik. Ngayon, yun lang ang magagawa natin. Sinabi ninyong lahat noon na si Litian ay mahulog sa bitat. Hindi nanalo. Sinabi rin nila na malilin lang si Duwei. Hindi nagpunta. Ang aming pamilya hindi na ako naglalaro. Paano ako maaaring tumigil sa paglalaro ngayon? Tulad ng basura, umalis ka na sa Lincheng. Mas masarap din ito kaysa maging isang tao. Patayin ang malakas na lalaking ito. Ang aming pamilya ay hindi sumali. Maaari bang talagang iniwan ng pamilya si Lincheng? Si Ihai ay hindi kailanman. Mga taong bumaba sa ibaba. Tila. Kailangan din nating umalis. Ang iyong pamilya Wang ang pangunahing puwersa. Kawawa naman ang pamilya ni Ina. Paano ka tumakbo? Kaya ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Ang pamilya ay walang kapangyarihan upang labanan. Biglang tumakas ang pamilya ni Ina. Sino ang maaaring lumaban? Bagamat isa tayo sa 5 malalaking pamilya. Gayunpaman, ang mga pagkakaiba sa pagitan ng bawat pamilya. Tulad ng isang hindi mapaglabanan na bangin. Si Xiao. Ano ang mali? Ikaw, tanungin mo si Litian. Humingi ng tawad sa kanya. Hayaan mo akong magmakaawa sa bastardo na yon. Pumunta ka kapag sinabi nila sa'yo kung paano. Ayoko na ng pera. Diyos ko, tandaan na maging sinsero ka. Ano ang kabutihan nito? Ito ay para lamang sa taktika lang ito para makabili ng oras. Hanggat si Mayu, maaari kang mawala ng timbang sa pamamagitan ng Litian. Kaya, maapektuhan ba si Duwei? Mahusay na sinabi dahil hindi natin sila matalo. Pagkatapos ay umatras kagad. Ibalik ang pondo ng 3 individual sa lalong madaling panahon. Tiyak na. Ngunit, sa palagay ko dapat ka ring pumunta. Kaya kami, makakatipid ito ng mas maraming oras. Tungkol sa pamilya Xi, babantayan ko ito para sa'yo. Diyos ko, impossible. Maihahalin tulad ba ang dignidad sa pera? Nakalimutan mo na si Mayu. Bakit sila masunurin? Pagkatapos ay pupunta ako at kukunin ko ang mga A-rolls. Scolded. Pondo ng pamilya Wang, lahat ay lumikas. Hindi kami nakikipaglaban sa labanan na ito. Kung wala ng panahon para lumikas, hayaan ng pamilya Xi na bumagsak. Mukhang dapat din akong umalis. Mananalo kami, lahat ng binigay mo sa akin, kahit na ang pamilya Wang ay, kahit na nakikiisa tayo sa iba, hindi nila tayo mapipigilan. Kung gayon, hindi ba tayo magiging, ang problema ng 3 pamilya ay nalutas ng sabay-sabay. Tiyak na, sila ay malubhang masasaktan, kung hindi man papatayin. Sa palagay ko tiyak na gagawin nila, panginginig. Pagkatapos ay ang pamilya Gao, malamang na malapit na, hahanapin nila tayo. Numero ni Gao Shen. Dumating sila sa tamang oras. Gao Shen, ito ba ay isang uri ng babala o isang demanda? Kahit isang babala, nasa tabi ko rin kayo. Miss Ju, tumingin ka, hindi niya tinupad ang pangako. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang pamilya Gao. Gao Shen, sinira ba ni Wang Yu ang kanyang pangako? Hindi ba't laging makatarungan ang pamilya Gao? Bakit ka pumupunta sa akin ngayon? Hindi na banta ang pamilya Wang. O kaya naman ay matatalo ka. Alinman sa umalis sa isang malungkot na kalagayan at ang pamilya Xi na nakikipagtulungan sa kanila, hindi rin ito magtatapos ng maayos. Tungkol sa pamilya Ye, narinig ko na naghahanda na silang tumakas. Ang labanan na ito, madali mo itong matalo. Ang iba pang 3 pamilya, hindi ba't maganda ito? Bakit wala siyang sinasabi? Li, di ba? Narinig ko na ang hitsura mo ay naging dahilan ng Duwei na may napakalaking lakas ng loob. Mahirap sabihin yan, napakalaki ng katawan ng aking babae. Tumilik. Ngunit, ngayon mayroon ka na, nakakaapekto ito sa kapakanan ng pamilyang Gao. Iniuutos ko na ngayon sa'yo, itigil ang pag-atake. Kung hindi man, dadalhin mo ang galit ng pamilya. Ganap na imposible, matagal na akong nakauwi sa bahay. Halika! Pagsisisihan mo ito. Naglakas loob pa nga silang magbanta sa amin. Nakakagulat na nakipag-usap pa si Fan Zai sa royal family. Ang digmaang pangnegosyo sa pagitan ng mga pamilya Xi at Ye. Malinaw na nais ng pamilya Gao na protektahan ang pamilya Wang. Pagkatapos ay hayaan ang aming 2 pamilya. Magpakailanman na nakulong sa panloob na alitan. Maaaring umupo at magpahinga ang pamilya Gao. Ngunit sa kasamaang palad, imposible ito. Huwag kang mag-alala, narito ako. Ang lahat ng ito ay panandaliang usok lamang. Ngunit, ang iyong bodega sa minahan ng ginto. Tayo ngayon ay, pwede ba akong pumunta at tumingin? Maaari kitang dalhin doon. Paglalakad. 2. Narito ako upang humingi ng paumanhin. Dinala ko rin ang isa pang tao.
Pumasok. Lichen. Pasensya na. Alam namin na kami ay mali. Hindi kita dapat pinabayaan. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi kami gumagawa ng eksena. Hindi dahil nandito ako para makipagkasundo sa'yo. Pagkatapos ng lahat, malapit na tayong mawala. Hindi kayang talunin. Naparito ka ba para humingi ng awa? Iyon lang ang dapat gawin. Kung hindi, mabubugbog ako hanggang sa mamatay. Pag-atake, ito ay ganap na hindi titigil. Tulad nito, matandang babae, hindi na kailangan pang mag-alala kay Litian. Ngunit, ang sinabi ng aking asawa, makikinig ako sa kanya. Lichen. Ikinalulungkot ko. Please hayaan mo na lang tayo. Ay. Lumuhod ako sa harap mo. Ali, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko ang nangyari dati. Humihingi ako ng paumanhin para dito. Maliit na cutie, bakit hindi mo parusahan ang iyong sarili? Pasensya na, alam kong mali ako. Ali, alam kong mali ako. Alam mo bang mali ka? Sa halip, alam niyang mamamatay siya. Parang pamilya Xi, ginamit daw ito bilang toilet paper. Ang tinutukoy mo ba ay ang pamilya Wang? Hindi ka tumakas, di ba? Hindi ito matatakasan kung wala ang pamilya Wang. Ngunit ang pamilya Xi, ngunit kailangan nilang pasanin ang daan-daang milyong utang. Ewan ko ba kung ilang taon ang kakailanganin ni Young Master Xi? Gaano katagal aabutin upang bayaran ito? Ito ay impossible. Naniniwala ka ba talaga kay Wang Yu? Gaano ka bobo? Paano ito mangyayari? Daan-daang milyon ang nawala. Kung gayon, hindi ka ba wala ka nang maibibigay sa akin? Hindi, dapat sa akin ang villa. Ang kotse ay dapat din sa akin. Ito ay isang piraso ng basura na maaaring i-play ng sinuman. Ako ay ganap na nasira ngayon. Alam mo ba, paano mo magagawa? Walang kahit isang sentimo ang may save. Matagal na akong kasama mo. Hindi mo kayang kunin ang mga gamit ko. Pinagtaksilan ako ni Wang Yu. Ikaw maliit na cutie. Kung maglakas loob kang magdulot sa akin ng mas maraming problema, papatayin kita hanggang sa mamatay. Huwag pumunta. Huwag pumunta. Umalis. Kailangan kong lumabas dito. Lichen. Wala na ako ngayon. Tulungan niyo po ako. Okay. Sa palagay mo ba ito ay posible? Lalaki ko na siya ngayon. Guardiya ng seguridad. Ano ang gagawin? Binaliwala mo ang lahat ng pagmamahal sa nakaraan. Nawala sa iyo ang lahat. Bumalik ka kaagad sa iyong kinaroroonan. Ang iyong rundown na inuupahang apartment. Tama. Hindi. Ayoko na talagang bumalik. Hindi na ako mag-uumapaw ng kwarto. Ayaw mo. Hayaan mo akong umalis. Ang dalawang taong ito, walang magandang ending para sa mga babae. Tungkol kay Mayu, siya. Bumangon muli mula sa alabo. Hindi. Siya mismo ay nasa alabo. Ito ay lamang. Panaginip lang ang lahat. Panaginip talaga yon. Girlfriend pa rin siya ni Xiao ngayon. Pagmamaneho ng mga mamahaling kotse at pamumuhay sa mga villa. Gayunpaman, hindi tayo maaaring magpahinga. Ang dalawang taong ito ay orihinal na. Hindi sila katumbas sa atin. Dadalhin kita doon. Tingnan natin ang bodega sa minahan ng ginto. Hayaan mo na lang sa akin. Kasama ko dito. Hindi rin sila katugma ng pamilya Gao. Halika na. Mabuti. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang ginto. Hindi lang iyon. Sa pagkakaalam ko, ang pamilya Gao ay mayroon ding dalawang gintong ugat. Ito rin ang nagawa ng pamilya Gao. Ang susi upang mapanatili ang numero 1 posisyon. Ayos lang. Sa oras na yon, ibibigay ko ito sa iyo ng direkta. Isang bodega na puno ng gintong mineral. Alam ko ito. Tutulungan mo akong malutas ang mga problemang ito. Sa oras na yon, may nakatayo ako sa malapit. Muling itayo ang isang bodega. Kasama ko dito. Siguradong uunlad si Jin Mantang. Nagsimula na ito. Pamilya Wang, Pamilya Xi, Pamilya Ye. Natalo kami sa kanilang tatlo. Kumain kami sa tatlong restaurant na ito. Ang mga ari-arian ay maaaring tumaas kaagad sa 10-10 bilyon. Kung muli nating talunin ang pamilya Gao. Pagkatapos ay maaari nating umabot ito sa mahigit 100 bilyon. Higit sa 10 bilyon. Napakalakas ng iyong kumpanya ngayon, hindi ang iyong kumpanya. Mayroon ka rin kami. Sa ganitong paraan lamang tayo makakarating sa kinaroroonan natin ngayon. Ako rin ang asawa mo. Lahat ng mayroon ako ay sayo. Okay. Bumalik tayo ng mabilis. Sa katunayan, kinailangan nilang harapin ang pamilya Gao. Kailangan pa ring maging handa. Kailangan ko pa munang kumuha ng litrato. Kapag nakumpleto na ang bagong bodega, itatakda ko ito para sayo. Iba't ibang uri ng gintong mineral. Ginto na mineral. Nasaan ang napakaraming ginto? Oops! Kung ano ang sa akin ay sayo rin, hindi ba? Sa ngayon, hindi na kami babalik sa kumpanya. Umuwi muna tayo. Well,
Kalimutan natin ito. Sa palagay ko ang mga mahahalagang bagay ay dapat seryosohin. Sige, pag-usapan natin ito pagkatapos nating talunin ang pamilya Gao. Sige, umalis na tayo. Enerbai, huwag kang mag-alala. Halika, maupo ka. Maraming salamat, Master Gao. Ngayong nagtapos na tayo sa kampo, magkapartner ba tayo? Siyempre, kailangan mong magkaroon ng sapat na pag-uugali. Sa pagkakataong ito, inanyayahan namin ang pinuno ng pamilya Bai na sumama. Ang mahalaga ay maaari tayong magsama-sama ng mga puwersa. Alisin ang iyong pamilya. Talagang, yan talaga ang aming pamilya Bai. Ito ay isang karangalan. Hindi ko alam kung bakit. Pipiliin ng pamilya Gao ang aming pamilya Bai. Sa lakas ng pamilya Gao, madali itong malutas gamit ang kotse. Lion hunts rabbit. Gamitin din ang lahat ng iyong lakas. Hindi dapat mabigo ang pamilya Gao. Gagamitin namin ang lahat ng mayroon kami, mga mapagkukunan at pondo. Kasabay nito, manalo sa lahat ng mga kaibigan na kaya mo upang talunin ang pamilya Du. Tama ang anak ko. Tiyak na. Higit sa lahat, nariyan si Lichian. Siya ay palaging kaya enigmatic. Dapat itong tratuhin ng may pag-iingat. Bilang karagdagan, ang 5 pangunahing pamilya ng Lincheng, 3 na ang pinatay ng pamilya Du. Sa ngayon, tanging ang pamilya ni Bai na lamang ang natitira. Dahil ganoon ang sitwasyon, pagkatapos ay ang aming pamilya Bai, susundin ang lahat ng utos. Magandang malaman, pwede po bang makasama ang pamilya namin ni Gabi? Iyan ang iyong swerte at magandang kapalaran. Ano ang pinagkukunwari mo, bra? Kung hindi sapat na malakas. Sa tingin mo ba talaga ikaw ay isang bagay na espesyal? May-ari ng White House, bumalik ka muna. Ang natitirang mga plano, pag-aaralan natin ito ng mabuti. Ikaw, makinig ka lang sa amin. Okay. Mataas na konsentrasyon. Ikaw ang aking nakababatang kapatid, lalo na sa pamilya Gao. Hindi ka ba pwedeng maging mas mabait kapag nagsasalita ka? Pagharap sa pamilya Du, kailangan din nating ipaglaban ang pamilya ni Bai. Ano ang silbi? Bakit? Hindi iyon ang paraan ng sinasabi mo. Hindi dahil walang silbi ang pamilya Bai. Maaari siyang maging aming pawn. Halika at siya sa atin ang katotohanan. Kung talagang mahirap itong hawakan, pwede rin tayong magkita ni Ewerhan. Sa katunayan, si Ewerhan ang kumokontrol sa pandaigdigang, ginintuang lifeline sa kanyang suporta. Sa oras na yon, ang aming pamilya Gao, madali itong malutas. Ang pamilya Du. Iyon ang dahilan kung bakit. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ba nandito si Emre, name? Emre-han. Hinanap ni Jing si Emre-han para sa walang kabuluhang bagay na ito. Kung pupunta ka, hindi ako pupunta. Hahanapin ko ang pamilya Du ngayon. Maglunsad ng isang digmaan sa negosyo. Matuto ng higit pa mula sa iyong kapatid. Naiintindihan mo ba? Yuha. Ang 2 anak na ito. Sa katunayan, ang mga ito ay isang dakot. Tila, kailangan kong maghanda para sa parehong mga posibilidad. Kailangan ka pa rin namin. Ngayon, iyon ay maaaring malutas. Kamakailan lamang ay nawalan ng pag-asa ang pamilya Shai. Susunod, ang kailangan lang nating gawin ay atakehin. Alam ko ito. Hindi mo ako pababayaan. Sa katunayan, ang pagtingin ay paniniwala. Ito ay talagang kamangha-manghang, kasama ko dito. Hindi problema ang pamilya ni Gao, ang aking anak na babae. Aling eksperto ang kinonsulta nila. Susunod, kailangan mong lumabas lahat. Ayos lang, talagang. Ibuhos ang lahat ng makakaya. Posible bang isugal ang lahat ng bagay sa pamilya? Kasama ko ang aking biyanan. Sige na at gawin mo na ang move mo. CJ, makikinig ako sa'yo. Pagkatapos ay ipaglalaban natin ang lahat. Talunin ang pamilya Gao. Sa kasalukuyan ay mahirap ang pagkatalo sa pamilya Gao. Ngunit, maaari nating subukan. Una, pawiin ang kayabangan ng pamilyang Gao. Sabi ko na nga ba, nandito na ako, di ba? Hintayin mo na lang ako dito. Ibibigay ko ulit sa'yo. Maghanda ng mas malaking sorpresa. Talagang. At higit pa, gusto ko ang aming mga ari-arian. Patuloy na tumaas. Kailangan lang nito ng kaunting oras. Mabuti. Pagkatapos ay kausapin ko ang tatay ko. Hihintayin kita dito. Tinulungan namin ang isa't isa na makamit ang tagumpay. Kung wala si Duwei, hindi na ako nakakakita ng maraming ginto. Subukan muli ang pamamaraang iyon kung ang minahan ng ginto ay nabili. Hindi ko alam kung magtatagumpay ito. Banal na basura. Talagang nagtagumpay ito. Ito ay isang buong minahan ng ginto. Hello, Lichian. Hindi. Anak, handa ka na ba sa isang sorpresa? Halika dito ngayon. Doon na tayo.
Naaalala ko pa ang sinabi ni Vivi kanina. Tila may dalawang minahan din ng ginto ang pamilya Gao. Ngayon ay lubos na silang sumasalungat sa pamilyang Gao. Kung mabibili natin ang minahan ng ginto ng pamilya Gao, kung kumuha ka ng isa pang larawan. Ito. Bakit may minahan ng ginto sa tabi mismo ng pintuan? Ito, hindi namin ito natuklasan. Tulad ng isang malaking minahan ng ginto. Vivi, para sa'yo. Isang regalo para sa aking anak na babae. Salamat, asawa. Tinatawag na niya itong asawa. Kumusta naman ang pasasalamat? Gamit ang minahan ng ginto na ito, tiyak na matatalo nila ang pamilya Gao. Hindi, ako ay may asawa. Tiyak na matatalo nila ang pamilya Gao. Kasama ang aking manugang dito. Tiyak na walang problema. Anong ginagawa mo, Papa? Ang aking anak na babae, dapat mong tratuhin si Litian ng mas mahusay mula ngayon. Naiintindihan mo ba? Napakabait ko sa kanya. Ginawa niya ang anumang gusto niya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, malapit ka nang mabuntis sa anak ni Litian. Ito. Mahirap sabihin yan. Kailangan pa rin gawin yan. Bata pa rin si Jinky. Buntis kayong dalawa. Ito ay tiyak na hindi mahirap. Ama sa batas, bumalik tayo. Mas mahusay. Umuwi muna tayo. Hindi ba't sinabi na natin na matatalo natin ang pamilya ni Gao? Tama yan. Umuwi muna kayong dalawa. Narito ang minahan ng ginto at ang gintong mineral sa bodega na ito. Tiwala ako na kaya kong hawakan ang pamilya Gao. Talagang biyanan. Mga kakayahan ni Vivi. Ngunit natutunan mo ito mula sa akin. Bakit? Ang aking lumang kutsilyo. Panahon na para ilabas muli ang kapangyarihan nito. Maniwala ka lang sa tatay ko. Pagkatapos ng lahat, ang aking ama noon. Ngunit sa ilalim ng pagkubkob ng pamilya Gao, binuksan ang Jinmantang. Kasama niya. Talagang walang problema. Halika na. Sige, bumalik tayo. Gumising ka, asawa. Gumising tayo at mag-ehersisyo sa umaga. Asawa, ano ang iyong ginagawa? Talagang tinatrato nila ako na parang hayop. Ito ay para sa kinabukasan ng pintuan. Paano kung gagawin natin ito ngayon? Pumunta ka muna sa company. Tignan mo kung makakatulong ako kahit papaano. Hindi na kailangan. Kayang harapin ng tatay ko ang lahat ng mga bagay na yon. Kaming dalawa, kailangan ko lang gawin ang sarili kong bagay. Asawa. Hayaan mo na lang ako. Bakit? Bakit mo pa nga pinalitan ang pajama mo? Ano ang mali? Hindi ko gusto ito. Bakit? Ang pag-ibig ay pag-ibig. Kung maaari lamang silang manatiling tahimik, iyon ay magiging mas mahusay. Lagi akong nagmamadali dati. Ngayon na malapit na ito sa bibig ko, hindi ko na ito kinakain. Iyon ay dahil sa pagkain ng sobra. Kailangan itong gawing simple at alisin. Sige, ipagpatuloy natin. Sino ang dapat kong pakainin? Ako ito, manugang. Kasama mo ba si Duwei? Siyempre magkasama kami, biyanan. Ano ang mali? Wala itong kabuluhan. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Panig ng pamilya Gao. Nagsisimula na itong maging medyo mahirap na mapanatili. Gayunpaman, tila may backup na plano sila. Wow, biyanan. Nakuha mo pa rin ito. Ang pamilya Gao ay nabawasan sa estadong ito sa loob lamang ng ilang araw. Ang mahalaga ay nagpapadala ka ng bigas sa minahan ng ginto. Manugang, hindi mo talaga alam ang kahalagahan ng isang minahan ng ginto. Marahil ay mali ang pag-unawa ng pamilya Gao sa sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit natalo kami ng husto. O tama, ang maliit na hipon na yon mula sa pamilya Bai. Siya rin ay maginhawang natanggal. Nakilahok din ang pamilya Bai. Ginamit ang mga ito bilang mga paon ng pamilyang Gao. Ngunit hindi iyon mahalaga ngayon. Kilala ko si Gaoshi. Hindi sila lalaban hanggang kamatayan. Malaki at maunlad ang pamilya Gao. Kahit na mabigo tayo, ang natitira ay sapat na para sa kanila. Wala silang alalahanin tungkol sa pagkain at damit. Ang mas mataas na posisyon ng isang tao, lalo kang natatakot sa pagkabigo, takot na mawala ang lahat, kakaunti lamang ang magsapanganib ng lahat. Tatay, hanggang kailan mo pa kausapin ang asawa ko? Mayroon pa rin tayong mahahalagang gawain na dapat asikasuhin. Masyadong, bumalik kayo sa inyong negosyo. Makikipag-ugnayan ulit ako sa'yo kapag may oras ako. Itay, asawa, hindi mo ba ako narinig? Sabi ni Daddy na may gagawin siya. Malinaw na nangangahulugan ito na kailangan nila ng isang bagay. O, ang aking asawa. Sa palagay ko, halika na sa unang kumpanya. Maghintay hanggang sa makabalik ka. Muli kitang paglilingkuran ng maayos. CJ, sinabi mo ito sa iyong sarili. Magpalit muna tayo ng damit. Mabuti. Iyon ay dapat na tungkol sa tama. Iniligtas kami ng pamilyang Gao. Sila ay ganap na nahulog sa isang bitad. Ipagpatuloy mo lang ang pag-atake. Okay. Bakit? Ano ang ginagawa ninyong dalawa dito? Alam kong nandito na ang tatay ko. Gusto naming lumabas para maglakad-lakad. Araw-araw akong nananatili sa bahay. Ito ay maaaring kumakain o kumakain. Kumusta naman ang mga kabataan? Sa katunayan, kinakailangan ang pagpipigil. Kanan, gayunpaman, hindi mo kailangang pumunta sa trabaho. Magpahinga ka na lang.
Sa katunayan, ang pamilya Gao ay hindi maaaring tumayo ng mag-isa. Ang pamilyang Bai na yon, hanggang sa magsimula ang digmaan, tinanggal na natin ang mga ito. Si Daddy pa rin ang pinakamagaling. Oh, hindi yon mahirap. Ngunit, mas gugustuhin ko pang umuwi. Kumain ng pagkain na niluto ng nanay mo. Nahihirapan siya. Araw-araw ay naghahatid sa akin ng pagkain. Emerju, narito tayo upang hanapin ang kapayapaan. Ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng ganito. Hindi na ito kailangan o makabuluhan. Hindi inaasahan, Young Master Gao. Lumapit siya sa akin para hilingin sa akin na maging mapagpakumbaba. Alam mo naman na nasa personal na kami. Kung gayon, mas mabuting maging matalino ka. Ano ang tinitingnan mo? Ang pamilya Gao ay hindi isang taong maaari mong labanan. Kung nais mong mawalan ng mukha, pumunta sa ibang lugar. Emerju, yun lang ang personality ng kapatid ko. Alam mo rin, dumating kami rito ng may sinseridad. Una, ang dalawang minahan ng ginto ay pinatatakbo na ng pamilya Gao. Ibalik ang lahat ng ito sa pamilya Du. Bilang karagdagan, mayroon pa rin kaming isa, mga minahan ng ginto na nasuri. Gayunpaman, hindi pa nagsisimula ang pagmimina. Nakakagulat, natuklasan ang isa pang minahan ng ginto. Mukhang nasa tamang panahon na tayo. Kung isang hakbang lamang ang lumipas, natatakot ako na hindi natin matatalo ang pamilya Gao. Handa ang pamilya Gao na putulin ang isang braso para mabuhay. Sa hinaharap tungkol sa ginto, ang pamilya Du ay maaaring mangibabaw. Ito ay isang bagay lamang ng pagputol ng isang braso upang mabuhay. Ang pamilya Gao ay nakikipag-ugnayan sa iba pang mga bagay sa oras na ito. Siguradong sinusubukan nilang iligtas ang kanilang sarili sa lahat ng oras. Tinatayang daan-daang bilyong piso na ang nakuha. Talagang matalim ang paghuhusga ni Miss Du. Kaya't hinihiling ko sa pamilya Du na maging mapagpakumbaba. Ganito ka. Ay, pareho silang magaling. Huwag mo talaga kaming ipagkilos. Nandito na si Ewehan. Dinokontrol niya ang buong linya ng buhay sa pananalapi. Pagdating ng panahon para lumipat, wala kang tsansa na manalo. Okay. Pagkatapos ay halika, mangyaring. Gusto ko talagang makita. Gaano kagaling ang iyong Ewehan? Dahil ganoon ang sitwasyon. Pagkatapos ay maaari ka na lamang maghintay na mamatay. Ang pagtanggi sa isang toast ay nangangahulugang kailangan mong uminom ng isang tasa ng parusa. Kung hindi, magmamakaawa ako sa iyo. Hindi ko rin nais na dumating. Ngunit ngayon, ang pamilya Du ay maaaring maghintay lamang na mamatay. Si Ewehan ay nag-aral. Ang nangingibabaw na puwersa sa lifeline ng pagmimina ng ginto ng bansa. Hindi lamang isang maliit na lincheng, maihahambing. Kahit na ang pinakamaganda ay mas mahusay pa rin kaysa sa aking telepono. Bumalik ka at maghintay ng matyaga. Tingnan natin kung paano mawawala si Ewehan. Akala ko si Gao Shen, mas magaling siya kaysa sa kanyang kapatid. Hindi inaasahang. Ito ay isang faid lamang, magagawa nila ang lahat. Ganyan dapat ang mga kapatid, di ba? Sa totoo lang, hindi mahalaga kung sino ito. Lahat sila ay pareho. Lahat ng mga pagkabigo. Kung ito ay maaaring talunin, nagkakahalaga tayo ng trilyon. Daan-daang bilyon na ang halaga nito. Gao Shen nais lamang na gamitin. 3 minahan ng ginto ang dumating para suhol. Tumilik, kung kaya nating talunin ang pamilya Gao. Ang lahat ng ito ay pag-aari natin. Ang pagkilos na ito, halos tapos na. Ang pagbagsak ng pamilya Gao ay isang bagay lamang ng oras. Ngunit tatay, kailangan mong pabilisin ang mga bagay-bagay. Gusto ko ring makita ang 3 minahan ng ginto na yon. Pabilisin ko ang proseso. Ngunit, ikaw at si Weiwei ang dapat munang bumalik. Mabuti. Umuwi na tayo. Paano kung mamili tayo? Sige na nga, mag-shopping na lang tayo sa bahay. Gao Shi, ano ang nagtulak sa iyo na bisitahin ako? Ewehan Song, nagkaroon lang ako ng problema. Nais ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Pupunta ka lang sa 3 Treasures Hall kapag wala kang gagawin. Nakita ko na nasa Lincheng ka. 1 ektarya at 3/10 bahagi ng 1 ektarya. Nabubuhay sila ng komportable. Ayaw ko lang kayong abalahin. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang nagrekomenda sa akin. Lagi kong itinuturing na utang na loob mo ang nais kong bayaran. Lamang, napakakaunti lamang ng mga pagkakataon upang mag-ambag. Matutulungan kita. Ngunit, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong ginto. Paano ito? Hanggat handa si Ewehan na kumilos. Kami, Gao Jiasheng, ang hahawak nito. Pareho ka pa rin ng pagmamaneho noon. Bago ka. Dahil magaling siyang mag-flattering, mag-iwan ako ng pera para sa pamilya mo. Pera para mamuhay ng komportable. Salamat, Ewehan. Ibibigay ko ito sa pamilya ni Gao. Sapat na mapagkukunan at pera. Maaari kang bumalik ngayon. Sige at gawin mo ito. Bakit? Hindi man lang siya nagpasalamat sa iyo. Tumilik. Maging si Gao ay maaaring mabugbog siya. Bakit hindi ko alam? Ang Lincheng ay may napakalaking minahan ng ginto. Mukhang kailangan ko ring pumunta.
Ang dalawang ito ay nasa ilalim na ng konstruksyon. Ang natitirang isa, simula pa lamang ito ng pagmimina ng pamilya Gao. Iyan ay si Gao Shen, ang nabanggit sa itaas. Mga bagong natuklasan na mapagkukunan. Hindi ko inasahan na ganito kabilis dumating si Papa. Nakuha nila ang 3 minahan ng ginto na ito. Ngayon, ang 3 minahan ng ginto na ito ay isang mainit na patatas. O tama. Sinabi mo dati. Ano, tinatakpan mo ang iyong mga mata. Maaari mong makita. Okay, buksan ang iyong mga mata. Ano ang mali? 3 minahan ng ginto, lahat sila ay sayo. Li Chen, bakit? Ano ang iyong ginagawa? Ang mapanglaw na ilang na ito. Umuwi na tayo. Tingnan muna natin. Nag-iisip ako, hayaan ka sa punong himpilan ng kumpanya. Gumawa ng higit pang mga bodega. Bakit magtayo ng isang bodega? Ang aming kalaban. Ngunit sa kontrol, nangungunang mga numero sa mga minahan ng ginto ng bansa. Pagkatapos ay kailangan kong maglagay ng mas maraming ginto sa iyong bodega. Pagkatapos lamang, napakabait mo sa akin. Ang tao, hindi mo ba dapat tratuhin ng maayos ang iyong asawa? Mabuti, kapag natapos na ang lahat ng ito, magpakasal na tayo. Kailangan ko pa ring magbayad para sa ilang anak mo. Kailangan ko pa ring ibigay ang anak ko, huwag magkaroon ng kaya marami. Tiyak na tungkol ito sa paghahati ng ari-arian ng pamilya. Isang away ang sumiklaban. Bumalik tayo. Hindi na ako uwi sa ngayon. Ikaw at ang iyong ama ay nagtrabaho ng husto. Tutulungan ko hanggat kaya ko. Pagkatapos ng lahat, ang aming kalaban sa oras na ito. Nakakapagod na labanan sila. Mabuti, sama-sama nating talunin ang pamilyang Gao. Hindi natin maaaring hayaan ang sinuman na makakita nito. Sa mga buwan na ito, ang opensiba ng pamilya Gao ay nagiging mas mabangis at mas mabangis. Ang puhunan ay nasa daan-daang bilyon. Ayos lang, mayroon akong isang instant camera phone. Ang larawan ay kuha sa bodega sa tabi ng pinto kanina. Maaari mo na ngayong kopyahin ito ng direkta. Hanggat palaging bukas ang bodega, magdagdag ng bagong ginto, maaari kong ipagpatuloy ang pagkopya. Ang alamat ng pagkontrol sa mga mina ng ginto ng bansa. Ang sikat na Hansong, panoorin kung paano kita natalo. Hoy, asawa, handa na ang lahat sa aking dulo. Handa ka na ba muli? Halos nasa breakpoint na sila doon. Anong nangyari? Umaatras na naman sila. Ang suporta na ibinibigay mo sa panahong ito, iyon ay talagang kamangha-manghang, parang walang katapusang kopya. Daan-daang bilyong piso ang ginastos ng pamilya Gao. Ngunit sa katunayan, ang pagkonsumo ay mas nakakagulat. Hindi na nakatiis si Hansong at hindi niya ito makita. Pag-asang manalo, pagkatapos ay kailangan nating maglunsad ng isang ganap na pag-atake. Umaatake sila. Sa pagkakataong ito, ang aking ama ang Jinmantang ay lumalawak sa lahat ng bahagi ng bansa. Nagkakalat ng ginto sa lahat ng dako. Walang paraan para tumanggi. Depende sa inyo guys. Hindi nakasalalay sa iyo ang lahat. Kung wala ang iyong suporta, hindi namin magagawa yon. Huwag na nating pag-usapan yan. Magtulungan tayo. Mabuti, tignan natin ang bodega sa tabi ng pinto. Hansong, tignan natin kung kaya mong magtiis. Hindi mo ba sinabi? Mayroon ba silang ilang mga minahan ng ginto? Parang hindi na ganoon ngayon. Ito ay isang walang kabuluhang hukay lamang. Halos 200 bilyon na ang naubos ko. Ang net worth ko ay trilyon-trilyon. Nakakagulat na ang maliit na pamilyang ito, nalunok ang ikalimang bahagi. Hindi ko talaga alam, masyadong kakaiba talaga si Litian na ito. O hindi ko na ito matiis. Sumuko ngayon. Ang pamilya Du ay nagdaragdag pa rin ng ginto at pera. Erhan, ano ang dapat nating gawin? Ito ay isang walang kabuluhang hukay lamang. Sa kasamaang palad, mahigpit kong hinawakan ang kanilang pagkakahawa. Parang buhay pa ako, ngunit siya ay talagang patay na. Hahaha. Tila. Kinailangan kong ilabas ito. Ang aking tunay na trump card. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa. Mayroon akong isang trump card. Tiyak na makakatulong siya sa amin. Ganap na magagawang gumawa. Tiyak na makakatulong ito sa amin. Tatay, ano po ang dapat nating gawin? Hindi mo ba ako narinig? Pupunta na sa ibang bansa si Emehan. Aalis na kami. Iyon lang ang magagawa natin. Hindi. Tatay. Humingi tayo ng tulong sa pamilya ng mga Pilipino. Tinawagan ko na rin si Gao Zong. Maglakad. Cheers! Tiyak na ang ating tagumpay. Pagkabigo ni Hansong, ito ay isang bagay lamang ng oras. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Gao, sila ay ganap na nalipol.
Emerju, hayaan mo na lang ang pamilya ni Gao na mag-isa. Maawa po kayo, hayaan mo na ang pamilya Gao. Kahit na mag-iwan ng kaunting pera ay mabuti. Ikaw. Hindi ko ba sinabi dati, sisirain ba nila ang pamilya Du? Nasaan na si Emerhan? Tumakas si Emerhan. Kung gayon, kayong dalawa ay tiyak na magkaribal. Guardia ng seguridad. Email address. Emerju, Ali, hayaan mo na lang tayo. Hayaan mo na lang kami. Hindi mawawala ang pamilya Gao. Impossible. Asawa. Tila ang lahat ng ito. Naayos na ang lahat. Na. Tayo ba, panahon na para maghanda para sa kasal. Panahon na para hawakan ito. Bakit? Maghanda na tayo ngayon. Walang kinakailangang paghahanda. Alam kong darating ang araw na ito, kaya handa na ako. Handa na ang lahat. Sa pagkakataong ito, ako na ang mag-aalala sa'yo. Halika na. Ngayon. Kami ay isang tunay na mapagmahal na mag-asawa. May idea ako, mas mahusay, pagkatapos ng kasal. Magretiro na tayo. Sino ang mamamahala sa kumpanyang iyon? Ang $1 trillion na kumpanyang ito. Ito ay dahil sa'yo na mayroon ako nito. Ito ay natural na sa'yo. Gusto ko lang maging babae sa likod ng mga eksena. Mabuti. Anyway, tapos na ang lahat. Nakamit din ng kumpanya ang maximum nito. Sa hinaharap, walang panganib upang itarget sa amin. 2. Malapit nang matapos ang kasal. Kumuha tayo ng huling larawan.